Si Denji ay isang kawawang ulilang teenager na iniwan ng walang kwentang ama upang bayaran ang napakalaking utang nito sa mafia. Sa totoo lang, dapat na namatay na rin si Denji, pero sa mundo niya, ang mga takot ng tao ay nagiging mga demonyo, at ang ilan sa mga ito ay maaaring maging mabait, tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si Pakita, ang demonyong Chainsaw, na tumutulong sa kanya sa pagpuputol ng mga puno at mga demonyo para kumita ng pera. Ngunit, nang si Denji ay pagtaksilan at patayin ng mafia, si Pakita ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para buhayin siya, at gawin siyang Chainsaw Man upang makalaban pa rin siya at balang araw ay mabuhay ang buhay na kanyang lagi niyang pinapangarap. Nagsisimula ang kwento nang matapos ni Denji ang pangangaso sa demonyong kamatis, at ang kanyang handler mula sa mafia ay dumating para bilhin yun sa kanya. Sinabi niya kay Denji na ang mga parte ng katawan ng demonyong kamatis ay may malaking halaga sa iligal na merkado, at bibigyan niya ito ng 400,000 yen para dito. Tuwang-tuwa si Denji, pero binawasan ng matandang lalaki ang halaga dahil sa pagbabayad ng utang at iba pang bayarin, kaya 70,000 yen na lang ang natira kay Denji. Matapos bayaran ng ilan sa kanyang mga bayarin at iba pang utang, 1,800 yen na lang ang natira kay Denji, at ito na ang kanyang budget para sa buwan. Nang makarating sila sa kanilang maliit at simpleng tahanan, sina Denji at Pakita ay naghati ng iisang hiwa ng tinapay para sa kanilang hapunan. Kinuwento ni Denji kung paano nilalagyan ng jam o mantekilya ang tinapay ng mga taong may kaya, pero hindi niya kayang bilhin yon. Naisip niya na hindi na siya magkakaroon ng kasintahan dahil wala siyang magandang mapupuntahan o perang magagamit para sa date. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi niyang gusto niyang makasama man lang ang isang babae bago siya mamatay. Ang ulan sa labas ay nagpapaalala kay Denji sa araw na nagbago ang kanyang buhay. Nagpakamatay ang kanyang ama para makalayo sa mga masasamang tao, at sinabi ng matandang Angas kay Denji na magdala ng 700,000 yen bukas ng umaga para mabayaran ang buwanang installment ng utang nila, kung hindi, mamamatay ito. Nang magbalikwa si Denji, nakita niya ang Chainsaw Devil na parang aso. Natakot siya at handa nang tanggapin ang kamatayan sa kamay ng demonyo dahil akala niya mamamatay na rin naman siya. Bigla niyang nakita na sugatan ang demonyo, at hindi niya matanggap na may mamatay pa matapos ang pagkamatay ng tatay niya. Kaya inalok niya ang dugo niya sa Chainsaw Devil para gumaling ito at mabuhay. Kinagat siya nito sa braso, at sinabi ni Denji na, hindi ito libre kundi isang kontrata. Sinabi niya rito na panahon na para tulungan siya ngayon dahil gusto rin niyang mabuhay. Kinabukasan din, napatay ni Denji ang isang demonyo sa tulong ng Chainsaw Devil at nakakuha ng trabaho sa mafia bilang kanilang pribadong mangangaso ng demonyo. Pagbalik ni Denji sa kasalukuyan mula sa alaala niya, bigla siyang nagsimulang umubo ng dugo, at naalala na namatay rin ang kanyang ina habang umuubo ng dugo. Bigla na lang may kumatok sa pinto niya, at sinabi ng matandang lalaki na may trabaho siya para sa kanya. Dinala niya si Denji sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad, at nagsimula si Denji na naiisip niyang may mali. Sinabi ng matandang lalaki kay Denji na maayos siyang nagtrabaho bilang aso nila sa lahat ng panahong ito, pero ayaw niya sa masamang amoy nito. Bago pa maunawaan ni Denji ang anumang bagay, sinugatan siya at si Pakita ng isa sa mga gangster gamit ang isang espada. Habang bumabagsak si Denji sa lupa, sinabi ng matandang gagong yun sa kanya na nakagawa rin ito ng kasunduan sa isang demonyo para maging mas makapangyarihan. Bigla na lang, isang napakalaking kasuklam-suklam na demonyo ang sumulpot na may dalang hukbo ng mga zombie. Sinabi nito kay Denji na ang mga miyembro ng mafia ay napakagagahang naging alipin nito dahil lamang sa pangakong kapangyarihan. Hindi namamalayang ang sinumang makipagkasundo sa Diablo ng zombie ay nagiging zombie din. Iniutos ng higanteng Diablo sa mga zombie na patayin si Denji at itapon sa basurahan dahil kinapopootan nito ang lahat ng mangangaso ng Diablo. Kinarga ni Denji si Pakita at tumakbo papunta sa labasan, ngunit ang mga zombie ay walang tigil. Sinugatan nila siya at naibagsak sa lupa at sinugod ng saksak. Habang umiiyak sa sakit si Denji, napaisip siya kung bakit hindi man lang niya maabot ang pangarap niyang mamuhay ng payapa at normal na buhay. Maya-maya, ang kanyang katawan na pira-piraso ay inilagay sa loob ng basurahan. Tumulo ang isang patak ng dugo, at pumapasok sa bibig ni Pakita, ginigising ito sa huling pagkakataon. Naalala niya ang sinabi ni Denji na ang tanging pagsisisi niya ay kung mamamatay siya habang nakikipaglaban sa mga demonyo at maiwan si Pakita.
Hiningi niya kay Pakita na sakupin ang katawan niya kung maaga siyang mamamatay at pagkatapos ay umalis na sa bayan para mabuhay at mamatay na parang isang ordinaryong tao. Kaya sinimulan ni Pakita na gamitin ang kapangyarihan nito para pagsamasamahin ulit ang katawan ni Denji, at bigla na lamang, nakita siya ni Denji sa panaginip. Tinatanong niya ang kaibigan kung nagtagumpay ito sa pagsakop sa katawan niya, at biglang nagsalita si Pakita, na sinabing mahal niya ang pakikinig sa mga kwento nito tungkol sa mga pangarap niya. Sinabi niya kay Denji na ito ang bago nilang kasunduan. Ibibigay niya rito ang puso ng demonyo, at kapalit nito, kailangan ni Denji na tuparin ang mga pangarap niya at ipakita sa kanya. Bigla na lang nagising si Denji, ganap nang gumaling ang katawan, at ang tali na nakakabit noon sa buntot ni Pakita ay nasa dibdib na niya. Napansin din siya ng mga zombie, at sinabihan sila ng zombie devil na kainin na siya. Nagalit si Denji dahil pinipigilan siya sa pangarap niya, at hinayla niya ang tali nang simulan na siyang salakayin ng mga zombie. Sinubukan siyang kainin ng mga ito, pero bigla na lang sumulpot si Denji mula sa gitna ng mga chainsaw na nakalabas mula sa kanyang mga braso at ulo. Natigilan ang zombie devil sa nakita, at saka sumugod si Denji, sinaktan nito ng malalim ang mata gamit ang kanyang mga chainsaw. Umagang agaw sa sakit ang zombie devil at saka ito sinipa palayo gamit ang isang tentacle. Kahit nabangga sa steel column at bumagsak sa lupa, ayos pa rin si Denji. Isang malaking zombie ang sumugod sa kanya gamit ang bakal na tubo, pero hindi ito nakasakit sa helmet niya. Pinagpuputol-putol niya ang mga zombies, at saka pinagbabato ng zombie devil ang mga tauhan nito para mapigilan siya. Pinagpuputol-putol din ni Denji ang mga ito at muling sumugod sa zombie devil, pinatay ang lahat ng mga devil. Na humahadlang sa kanya, tumalon siya para umatake at pinunit ang tentacle ng demonyo para maabot ang ulo nito. Isinaksak niya ang kanyang chainsaw ng malalim at pagkatapos ay hinati ito sa dalawa. Ngunit, nakatayo pa rin ang mga zombie, kaya't nagpas siyang patayin din niya ang mga ito. Hinayla niya ulit ang kordon at nagsimulang maghiwa-hiwa sa mga zombie na parang baliw, na sinasabi niyang sa wakas ay makakaahon na siya sa utang. Kinaumagahan, isang grupo ng mga opisyal na mangangaso ng demonyo ang dumating sa bodega, at nadatnan si Denji na nakatayo sa gitna ng mga pinatay na zombie. Ang leader ng mga mangangaso ng demonyo, si Makima, ay lumapit kay Denji at sabi niyang mukhang halo ang itsura niya ng tao at demonyo. Tinatanong siya nito kung siya ang pumatay sa mga zombie roon, at tanging hiling lang niya ay yakapin siya dahil napapagod na siya. Sinunod naman ni Makama ang hiling niya at niyakap siya habang siya'y natutamba, at bigla na lang, ang chainsaw at ang helmet na may sungay ay natunaw, bumalik si Denji sa normal niyang anyo. Naguguluhan siya sa lahat, kaya inihiga siya ni Makama sa kondongin niya, at sinabi nitong siya ay mula sa Public Safety Bureau. Sinabi ni Makama kay Denji na dalawa ang pagpipilian niya, maging demonyo na papatayin niya o maging alaga niya na kanyang aalagaan ng mabuti. Parang naestatwa si Denji sa gulat, at ang tanging nasabi niya lang ay kung ano ang almusal niya. Sabi ni Makama, tinapay, mantekilya, at jam, kasama ang kape. Di makapaniwala si Denji, at naisip niyang magsisimula na ang pangarap niyang mabuhay ng normal. Sumakay si Denji sa sasakyan kasama si Makama at ang iba pa, at may maamong ngiti sa mukha, sinabi nitong siya na ang alaga nitong aso. Sinabihan siya na, oo, lang ang gusto nitong marinig dahil ayaw nito ng aso na hindi sumusunod sa amo. Nabigla si Denji dahil una pa lang, akala niya mabait si Makama, at medyo nagkagusto pa nga siya rito, pero parang aso na ang turing nito sa kanya. Pag-iisip niya sa aso, naalala niya si Pakita, at nalungkot siya, pero nabaling ang kalungkutan niya dahil sa gutom. Sabi ni Makama na kakain muna sila, pero sabi ni Denji wala siyang pera. Sabi naman ni Makama, libre niya, at binigyan pa nga siya ng coat nito para main item. Nakalimutan na ni Denji ang iniisip niya kanina, at muling nagkagusto kay Makama. Maya-maya, nakarating sila sa isang carinderia kung saan natamba ulit si Denji. Dahil nawalan siya ng maraming dugo nang matanggal sa kanya ang mga chainsaw. Tinanong siya ni Makama kung paano siya nagkaganon, at sinabi niya na binigyan siya ng puso at kapangyarihan ng kanyang alaga na demonyo. Sabi ni Makama na hindi pa nangyayari yun noon, pero pinagkakatiwalaan niya si Denji at sinabi na dahil sa matalas niyang pangamoy, alam niyang buhay ang kaibigan niyang demonyo na nasa loob niya. Tuwang-tuwa si Denji nang marinig yun, at saka siya muling nawalan ng malay.
Nang magising siya, nasa kondongo ni Makama siya, at nagmadaling bumangon. Nasa harapan na niya ang pagkain niya, at nang tanungin siya ni Makama kung kaya na niyang kumain mag-isa, tumanggi siya para makakain si Makama. Pakainin siya. Pagkatapos ay tinanong ni Denji si Makama kung anong uri ng lalaki ang gusto niya, at sinabi nitong gusto niya ang mga lalaking kagaya niya. Parang nasa langit si Denji nang marinig yun, at tulala siya habang sinama siya ni Makama sa headquarters ng mga mangangaso ng demonyo at binigyan siya ng uniforme. Pagkatapos, ipinakilala siya nito sa isang kapwa mangangaso ng demonyo at nakatatanda nito, si Eki. Sinabi ni Makama kay Denji na kasama na niya si Eki sa trabaho, at nagtampo ito dahil gusto niyang si Makama ang maging kasama niya. Kinausap siya ni Makama ng mahina at sinabing kung magiging mabuti ang performance niya, mapapasama siya sa trabaho niya. Sa syudad, paulit-ulit na kinukulit ni Denji si Eki, tinatanong kung may boyfriend si Makama. Naiinis si Eki kaya dinala niya si Denji sa isang eskinita at sinapak. Sinabihan niya si Denji na huminto na sa trabaho dahil hindi siya bagay doon. Aniya, maaga namamatay ang mga pumapasok sa trabahong yun na may mababaw na intensyon, at ginagawa niya lang daw ito para sa ikabubuti ni Denji. Dinuraan at pinatay niya ang sigarilyo na itinapon kay Denji, at sinabihang huwag nang magpakita bukas. Nagsimula nang umalis si Eki, pero hinabol siya ni Denji at binatukan gamit ang Nutcracker Pro. Napaupo si Eki sa lupa, at patuloy si Denji, sinasaktan ang kanyang mga bayag, sinasabi na ganito ang paraan ng pakikipaglaban niya sa mga lalaki. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa pangangaso ng mga demonyo, at sumama lang siya sa trabaho dahil kay Makama. Pero kung makakakain siya ng masarap na pagkain araw-araw, handa siyang mamatay para dito. Tumayo si Eki at sinalakay siya, pero bumalik si Denji sa kanyang tiyak na paraan at nagtagumpay sa pagpapatalsik sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ito pabalik sa punong tanggapan, kung saan sinabi nila kay Makama na hindi sila pwedeng magkasama sa trabaho. Sa kabila nito, inilagay niya si Denji sa grupo ni Eki, sinasabing lagi na palang nakalaan na magkaroon ng mga kakaiba bilang eksperimento. Sinabi rin niya kay Denji na kung sakaling tumigil siya sa pagiging devil hunter o tatakas, ituturing siyang kriminal at agad na mapapahamak. Sa huli, napagpasyahan na si Eki ang magdadala sa kanya sa bahay nito. Kinabukasan, pinagsalansan ni Denji ang lahat ng makakaya niyang mahanap sa tinapay at kinain ito, kaya nag-ulo ang bahay ni Eki. Habang nagsisimula na siyang mabuhay sa buhay na lagi niyang pinapangarap, pinipigilan ni Eki ang galit para hindi siya palayasin. Di nagtagal, may misyon silang kailangan gawin, ang patayin ng isang fiend, isang demonyo na sumasapi sa katawan ng tao. Tinanong ni Denji kung fiend din ba siya, at sinabi ni Eki na hindi dahil ang mga fiend ay madaling nakikilala dahil hindi tao ang mga ulo. Dumating sila sa isang silid kung saan may nilalang na kumakain ng ibon, at sinabi ni Eki kay Denji na mag-transform at patayin ito. Pero mabilis itong natapos ni Denji gamit ang palakol, na sinabing mas mabilis na paraan ito para hindi gaanong mahirapan. Nagalit si Eki dito at idiniin ang ulo sa bintana, sinabing kinaiinisan niya ang mga demonyo dahil isa sa mga ito ang pumatay sa buong pamilya niya mismo sa kanyang harapan. Tinatanong niya si Denji kung gusto nitong makipagkaibigan sa mga demonyo, at sumagot ito na kung may demonyong gustong makipagkaibigan sa kanya, tatanggapin niya dahil wala siyang kaibigan. Umalis si Eki, gamit iyon, saka sinimulang pulutin ni Denji ang mga magazine para sa mga adulto sa sahig. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang demonyo gamit ang kanyang chainsaw ay dahil ayaw niyang madumihan ang mga ito ng dugo. Naisip niya kung paano niya nabubuhay ang buhay na lagi niyang pinapangarap, pero may kulang. Para bang wala siyang mithiin na nagtutulak sa kanya, at ang kanyang mga iniisip ay napunta kay Makima. Bigla na lang niyang naisip na ang kanyang agarang layunin sa buhay ay ang mahawakan ng dibdib ng isang babae, at patuloy niya itong iniisip habang papalapit sila sa opisina ni Makima. Sinabi ni Makima kay Denji na siya ay mag-assign sa kanya ng partner ngayon. Tinawag niya ang partner nito, isang fiend na ang pangalan ay Power. Sabi ni Makima, dahil medyo makatwiran si Power para sa isang fiend, siya ay inilagay din sa ilalim ng unit ni Eki bilang isang eksperimento. Sina Denji at Power ay nagsimulang magpatrolya sa lungsod mula sa mga bubong, at nalaman niya na si Power ay napaka-nakakainis at mapagmataas. Hinihingi nito na humanap siya ng papatayin dahil nauuhaw ito sa dugo,
pero pinili niyang huwag pansinin ang lahat ng pagkukulang nito para magkaroon ng pagkakataon na makalapit dito mamaya. Nagpahinga sila nang wala silang mahanap, at sabi ni Power na yun ay dahil siguro siya ay sobrang lakas niya at natatakot sa kanya ang mga mahina. Frustrated si Denji, pero bigla na lang naamoy ni Power ang dugo at sumugod. Nakakita siya ng sea cucumber devil sa daan at agad na sinalakay. Gumawa siya ng martilyo gamit ang dugo niya at isang hampas lang, dinurog na niya ang devil, at si Denji naman ay nanunood lang na gulat na gulat. Maya-maya, nagsimula na ang paglilinis ng kalat ng sea cucumber, at dumating din si Makima para sawayin sina Denji at Power. Sinabihan niya sila na may isang sibilyang hunter na nauna na, at nakialam lang sila sa trabaho nito. Sabi pa niya baka si Power ay hindi angkop maging mangangaso ng demonyo, at para sa kanyang kaligtasan, sinabi ni Power na si Denji ang nag-utos noon. Sinabihan siya ni Denji ng sinungaling, at nag-away sila, pero nang utusan sila ni Makima na tumigil, napaigtad si Power at nanahimik. Mamaya, habang umiinom si Denji sa vending machine, nagsimulang makipaglaro si Power sa isang pusa. Bigla niyang sinabi na mga pusa lang ang kaya niyang pakisamahan. Bago maging Fiend, isang makapangyarihang demonyo siya, at likas na kinasusuklaman niya ang mga tao. Ngayon, kinasusuklaman na rin niya ang mga demonyo, dahil isa sa kanila ang kumuha ng kanyang alaga, isang pusa na ang pangalan ay Meow. Sabi ni Power na gagawin niya ang lahat para makuha ang pusa niya, kahit pa makipagtulungan sa mga taong ayaw niya. Sabi naman ni Denji na hindi niya maintindihan ang gagawin yun para sa pusa, pero maiintindihan niya kung para sa aso o para mapalapit sa babae. Tinanong ni Power si Denji kung tutulong siya sa pagkuha kay Meow kung papayagan niya itong hawakan siya, at agad na nag-init ang ulo nito, sinabing papatayin niya ang demonyong kumuha sa kawawang pusa. Naaprubahan ang leave ni Power, at nagtungo na sila sa kinaroroonan ng demonyong kumuha ng pusa. Sabi ni Power na kung siya ang lalapit, ang demonyo ay gamitin ang pusa bilang panangga, para kay Denji ay mapilitang makipaglaban dito. Nakarating sila sa bukid, at itinuro ni Power ang bahay kung saan nakatira ang demonyo. Iginiya siya ni Power papunta sa bahay, at tinanong siya ni Denji kung hindi kaya gamitin ng demonyo ang pusa bilang pantanging kung makita siya nito. Biglang huminto si Power nang marinig yon, at napagtanto ni Denji na niloloko siya. Sinubukan niya itong sugurin, pero mas mabilis ito at inupakan siya gamit ang isang pamatok na may dugo. Kinaladkad siya nito papasok sa bahay at ibinigay sa demonyong paniki na kanyang nakipagkasundo. Binuhat siya ng demonyong paniki, ipinakita sa kanya ang sugat sa braso na natamo niya. Mula sa mga mangangaso ng demonyo, gusto niyang inumin ang dugo ni Denji para gumaling, kaya ipinisil niya ito at sinipsip ang dugo. Ang dugo ay mapait, ngunit agad na gumaling ang demonyo. Binitiwan niya si Denji at umakyat sa bubong, na sinasabing kakailanganin pa niyang kumain ng ibang tao para mawala ang sama ng lasa sa dila niya. Napatingin si Denji kay Power at napagtanto niyang hindi niya dapat ito pinagkatiwalaan. Humarap si Power sa demonyong paniki at hiniling na ibalik ang pusa nito ayon sa usapan. Ipinakita nito ang pusa, ngunit sinabi nitong dahil sa mapait na dugo, paparusahan siya. Nilunok nito ang pusa kasama ang kulungan, at si Power ay wasak na wasak. Naalala niya kung paano niya nakilala si Meow sa kagubatan pagkatapos niyang maging demonyo. Ang mahina at pilay na pusa ay hindi natakot sa kanya, at napagpasyahan niyang samahan ito para mawala lang ang oras. Naging attached siya sa pusa, pero isang araw, habang nagpapahinga siya sa bubong, kinuha ng paniki na demonyo ang pusa at sinabi kay Power na magdala ng dugong tao kung gusto niyang maibalik ang pusa. Nakita niyang kinain ng demonyo ang pusa, si Power ay tuluyan ng nasaktan, at tinitigan niya ng malungkot si Denji bago siya buhatin at lunukin ng paniki na demonyo. Nagsimulang lumipad ito patungo sa lungsod, upang muling makasalo ng mga tao, ngunit natuklasan niyang nakakapit si Denji sa kanya. Nagpa siya ang demonyo na tapusin ito at mahigpit na hinawakan siya. Pero hinayla ni Denji ang lubid ng mga sandaling yon, iniisip kung gaano siya nasaktan nang mawala si Pakita. Naisip niya na ganun din siguro ang naramdaman ni Power nang mawala ang kanyang pusa. Bigla na lang may sumulpot na chainsaw sa ulo niya, at gamit yon, tinapyas niya ang braso ng demonyong paniki. Nabuwal sila sa isang gusali, at sinabihan ni Denji ang isang natatakot na babaeng empleyado na tumakbo palayo bago pa ito kainin. Pagkatapos ay sumugod siya sa demonyong paniki,
Itinulak ito pababa sa kalsada at paulit-ulit na inaatake ito. Sinabihan pa nga niya ang mga natatakot na tao na tumakbo, at ginamit ng paniki na demonyo ang takot na yun bilang kahinaan. Hiniyo niya ang isang sasakyan na may tao pa sa loob papunta kay Denji, na automatikong binawi ang mga chainsaw sa braso niya at nasalo ang sasakyan. Tinanong siya ng paniki na demonyo kung bakit niya sinasayang ang lakas niya sa pagprotekta sa mga tao, at sinabi ni Denji na wala naman siyang pakialam sa mga tao. Inihagis niya pabalik ang sasakyan sa paniki na demonyo, at nakalundag naman ang tao sa loob bago pa ito tumama. Umagang ang sasakyan sa ulo ng paniki at sumabog, sinilaban nito. Nagalit ang paniki dahil dito, kaya ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake sa pamamagitan ng paghigop ng maraming hangin at pagbitiw nito bilang isang ultrasonic cannon. Ang lakas ng sound cannon ay sapat na para mawasak ang isang gusali, at akala niyang patay na ang kalaban niya, kaya't nagdesisyon ang paniki na demonyo na kainin ang tao para makabawi ng lakas. Ngunit, hindi pa pala patay si Denji. Habang hinihila niya ang lubid at umiikot ang chainsaw, tinanong siya ng paniki na demonyo kung paano siya nabubuhay pa. Sigaw ni Denji na nakaranas na siya ng mas masahol pa dito, at tiyak na hindi siya mamamatay hanggat wala pa siyang girlfriend. Ang demonyo ay natatakot na siya ngayon sa intensidad nito, at binitawan na nito ang tao at bumato para maitaboy si Denji. Hiniwalang ni Denji ang bato sa dalawa at sumugod sa demonyo, pinutol din ang pangalawang braso nito. Binangga niya ito sa gusali at saka sinugatan ang tiyan nito, na nagdulot ng malakas na pagdaloy ng mga laman loob. Maya-maya, damilat si Power at ang mga braso ni Denji, mahigpit na nakahawak sa holang ni Miao sa kamay niya. Tinanong siya nito kung bakit niya ito iniligtas gayong sinubukan siyang patayin nito. Tinawag siyang tanga ni Power, at pagkatapos noon, sinabi nitong tutupadin na nito ang pangako nito. At hayaan siyang makapanghawak. Tuwang-tuwa si Denji ngayon, pero habang sumisigaw at nagtataksil siya, bigla na lang naputol ang braso niya. Isang napakalaking bulate na demonyo ang kumuha at kinain ang naputol niyang braso. Habang nanunood lang si Denji, tinanong niya si Power kung kaya nitong lumaban, pero sinabi nitong hindi man lang ito makagalaw. Pinakiusapan siya nitong dalhin si Miao at tumakbo, pero nagdesisyong lumaban si Denji. Hinayla niya ang lubid, pero isang mumunting chainsaw lang ang lumabas sa ulo niya dahil sobra na siyang nawalan ng dugo. Lumapit si Denji sa bulate na demonyo, na nagsabi sa kanyang pinatay. Napagpasyahan niyang palayain si Denji dahil ang cute daw nito, pero plano niyang patayin ang babae at ang pusa. Naghanda na si Denji sa pakikipaglaban dahil ayaw niyang maaga ang kanyang gantimpala, kaya inatake siya ng Worm Devil. Umiilag siya sa mga galami nito at tumatalon-talon, pero nahuli siya at inihampas sa isang gusali. Paulit-ulit na pagtakas lang ang nagagawa ni Denji sa mga pag-atake ng Worm Devil, pero nakahanap siya ng tiyempo para makalapit at makapagsuntok. Pero tinulak ulit siya palayo ng Worm Devil. Sabi nito, hindi raw siya makapaniwala na natalo ang boyfriend niya sa isang mahina. Sinabi ni Denji na mamamatay na siya ngayon, pero idineklara niyang hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakukuha ang mga melon. Tinawag itong isang kawawang pangarap ng bulati demonyo, at iyon ang nakakainsulto sa kanya. Naalala ni Denji kung paano sinasabi ng lahat na ang pangarap niya ay kawawa, at galit na sumugod siya sa demonyo, iniiwasan ang mga pag-atake nito. Umakyat siya sa ibabaw nito at sinugatan nito gamit ang maliit na lag-ari sa ulo niya. Sumigaw siya na ang kanyang pangarap ay pantay sa pangarap ng ibang tao na maghayganti o protektahan ang kanilang pamilya. Sinabi niya sa bulati demonyo na kung matatalo ito sa kanya, ang pangarap nitong kainin ang lahat ng tao ay mas mababa sa kanyang pangarap. Ng pagiging masama sa isang babae, sinalakay siya ng uod demonyo, at naiwasan ni Denji ang mga pag-atake nito habang ginagamit ang bituka ng paniki demonyo para maipit ang mga paa nito at mapabagsak. Napabagsak niya ulit ito, pero sinampal siya ng demonyo gamit ang mga galami nitong parang tentakulo. Muntik nang mapabagsak si Denji, pero nagpakatatag siya at tumayo para lumaban ulit. Tumakbo siya paikat at nagtago sa ilalim ng kalat para atakihin ang uod demonyo mula sa likuran. Hinayla niya ang buhok nito at sinaksak gamit ang kanyang chainsaw, pero nasaksak din siya nito sa dila. Kakainin na sana siya nito nang biglang dumating si Aki. Tiningnan niya ang halimaw bulati gamit ang kilos ng kamay na parang Zoro, at sa utos niya,
biglang sumulpot ang ulo ng halimaw Zoro at kinagat ang ulo ng halimaw Bulati, na iligtas si Denji. Nilunok nito ang ulo at biglang nawala, kasabay ng pagdating ng ibang miyembro ng grupo. Inutusan ni Aki ang mga bago na tulungan ang mga sibilyan na lumikas at pinabantayan kay Hyuno ang ibang posibleng halimaw. Dinala ni Aki si Denji sa ospital, kung saan ito nagising maya-maya, tuluyang gumaling na. Naikabit na rin ang naputol niyang braso matapos ang pagsasali ng dugo. Nagbabalat ng mansana si Aki para sa kanya, at sinabi nitong siya ay talaga namang parang demonyo. Sinabi ni Denji na naging kaibigan din niya ang isang demonyo, at tinawag siya ni Aki na ignorante. Ipinaliwanag niya na ang mga mangangaso ng demonyo ay nakikipagkasundo sa mga demonyo para magamit ang kapangyarihan nila. May kasunduan siya sa Fox demonyo, na kumukuha ng parte ng katawan niya tuwing hihingi siya ng tulong, at ngayong beses, binigay niya rito ang bahagi ng balat niya. Tanong ni Aki kung ano ang nagawa ng kapangyarihan, at ayaw sabihin ni Denji. Sinabi niyang mabait ang babae at nagkunwari pang walang alam sa dugo niyang natapon sa labas ng lungga ng bat-demonyo. Bahay, sinisisi siya ni Aki na kakampi na naman daw siya ng mga demonyo, pero naalala niya kung gaano nagpapasalamat ang mga taong nailigtas ni Denji sa Chainsaw Devil. Nakakita siya ng pag-asa kay Denji, kaya sinabihan niya ito na hindi na niya iimbestigahan pa at hindi na niya irereport ang mga negatibong bagay sa mga superior nila, pero may isang kondisyon. Sinabihan niya si Denji na seryosohin ang kanyang payo at mga tagubilin dahil wala daw itong moral at wala ring alam sa takbo ng mundo. Kung gagawin yun ni Denji, mapoprotektahan niya ang kasalukuyang pamumuhay niya. Pumayag si Denji, sinabing baka wala siyang mataas na mithiin gaya ng iba, pero seryoso siya upang matupad ang kanyang simpleng pangarap, kaya makikipagtulungan siya rito. Pagkatapos noon, lumabas si Aki, kung saan hiniling ni Power na kalasin ang kanyang posas dahil napawalang sala na siya. Ginawa niya ito, sa kabila ng babala ng kanyang nakatataas na si Hyuno. Sinabi nito na bilang mga mangangaso ng demonyo, gagamitin nila ang mga demonyo at kaibigan para sa kanilang kapakanan, pero hindi ibig sabihin nun ay magkaibigan sila. Pagkatapos noon, nagsumite ng ulat si Aki kay Makima tungkol sa pangyayari, at nagimbento siya ng kwento para protektahan sina Denji at Power. Tinanggap naman ni Makima ang kwento kahit alam niyang kasinungalingan ito at sinabi kay Aki na mas naging nakarelax simula nang tumira siya kay Denji. Kinabukasan, maaga si Aki para gawin ang lahat ng gawaing bahay habang si Denji ay patuloy na nakikitira lang. Habang nagluluto si Aki ng tanghalian, may marahas na kumatok sa kanilang pinto, at nang hindi nila ito binuksan, sinira ng bisita ang kandado. Si Power at Meow pala yun, at magsasama na sila sa tirahan simula ngayon. Agad na tinawagan ni Aki si Makima para magreklamo, pero sinabi nito na pinayagan na niyang tumira si Power dahil siya lang daw ang makakahawak kina Power at Denji. Nagrereklamo si Aki, pero habang sinasabi ni Makima na hindi siya makapaniwala sa iba kundi sa kanya, nagising ang pagiging sunod sa niya, at tinanggap niya ang trabaho. Ang pamumuhay na may kapangyarihan ay naging mas nakakainis pa kaysa kay Denji, dahil ayaw niyang kumain ng gulay, mag-flush ng toilet, o kahit maligo man lang. Gayunpaman, nagsama ito nina Denji at Aki sa iisang grupo. Nang hapon ding yun, habang nililinis ni Denji ang toilet, dumating si Power at sinabi sa kanya na panahon na para kunin ang ipinangakong gantimpala. Mabilis ang tibok ng puso ni Denji habang umuupo si Power sa inodoro at sinabi sa kanyang 3 lang ang pisil na makukuha niya sa pagligtas sa kanya at kay Meow mula ang paniki na demonyo. Si Denji ay wala sa sarili buong araw dahil dito, at kinabukasan, habang tinuturuan siya ni Makama tungkol sa mga papeles, napansin nitong mukhang balisa siya. Tinatanong siya nito kung ano ang nangyari, at ikukwento niya kung paano ang pangarap niyang mahawakan ng isang babae ay naging kasuklam-suklam imbes na maging maganda ang pakiramdam. Ginamit ni Makama ang pagkakataon at biglang hinawakan ang kamay niya, nanguliit sa kanya at sinabing mas malapit ka sa isang tao, mas maganda ang pakiramdam ng mga ganoong bagay. Hawak ang kamay niya at hinahaplos ang mukha nito at kinagat ang daliri niya, binigyan si Denji ng pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang hinahawakan niya ang mga marshmallow niya, bigla na lang napaigtad si Denji at nahulog sa upuan. Lumapit ng gusto si Makama sa labi niya at tinanong kung may gagawin siya para sa kanya. Handa siyang gawin ang anumang hilingin nito, kaya umupo si Makama at sinabihang talunin ang Gun Devil para sa kanya.
Ikinwento niya na unang lumitaw ang Gun Devil 13 taon na ang nakakaraan sa bansang kilala sa mga baril, ang USA, pero walang nakakaalam kung nasaan ito ngayon. Sinabi ni Mach Ama na ito ang pinakamalakas na demonyo na gustong patayin ng lahat ng mga ngaso ng demonyo, at sinabing si Denji lang ang posibleng makagawa niyon. Bilang gantimpala, sinabi ni Mach Ama kay Denji na, kung magtagumpay siyang patayin ng Diablo ng baril, tutuparin niya ang isang kahilingan nito, kahit ano pa man yun. Tuwang-tuwa at di makapaniwala si Denji, kaya naman ipinaliwanag ni Mach Ama na pangako niya lang yun dahil napakamalakas ng Diablo ng baril. Ipinaliwanag niya na ang mga kinatatakutan ng tao ay nagiging Diablo, at mas lalo silang natatakot sa isang bagay, mas lalong lumalakas ang Diablo. Maraming taon na ang nakalipas, umunlad ang negosyo ng baril nang simulan ng mga tao ang pagbili ng baril para labanan ang mga Diablo, ngunit mabilis na nawala ng kontrol ang mga pangyayari at nagsimula ang karahasan dahil sa baril sa lahat ng dako. Malaki ang ipinakita nito sa media, at maraming tao ang nagsimulang natatakot sa mga baril. Ang huling pangyayari ay nang mangyari ang pag-atake ng terorista na gumimbal sa Amerika, at nang araw ding yun, unang lumitaw ang Diablo ng baril. Kinukwento niya rin ang nakaraan ni Aki. Ang pamilya niya ay nanirahan sa isang malamig na lugar sa Hilaga, at isang araw, habang nagkakasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang may sakit na nakababatang kapatid, si Aki ay lumapit at niyaya ang kanyang ama na makipaglaro. Sinabi ng ama niya na maglaro na lamang ito mag-isa dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kapatid niya, at yun ay ikinainis ni Aki dahil hindi naman palaging malusog ang kapatid niya. Ngunit, gusto naman talagang makipaglaro sa kanya ang kapatid niya, kaya lumabas siya kasama nito. Sinubukan ni Aki siyang paalisan sa pamamagitan ng pagbato ng snowball, pero nauwi lang ito sa masayang pagbabatuhan ng snowball. Pagkatapos noon, sinabi ni Aki sa kapatid niya na umuwi at kunin ang kanyang guwantes para makapaglaro sila ng habulan. Bigla na lang, isang mabilis na bagay ang tumama sa bahay na may napakalakas na puwersa kaya't nawasak ito agad, at namatay ang buong pamilya ni Aki. Kinuwento ni Mach Ima kay Denji na noong araw na yon, pinatay ng Gun Devil ang 1.2 milyong tao sa loob lamang ng 5 minuto at pagkatapos ay nawala. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong mundo, at ang mga tao ay nagsimulang. Dahil mas natatakot pa sila sa mga demonyo, na lubos na nagpalakas sa kanila. Tinanong ni Mach Ima si Denji kung kaya nitong pumatay ng isang malakas na nilalang, at sinabi nito na kung magsisikap ito ng mabuti, madali lang yun. Sinabi ni Mach Ima na ang una nilang gagawin ay hanapin ang Gun Devil, at dahil doon ay naglabas siya ng isang maliit na kahon na may mga bala na magkakadikit. Ipinaliwanag niya na ito ay mga piraso ng laman ng Gun Devil na kanilang nakolekta. Malakas ang pagkakaakit ng mga piraso sa isa't isa, at kung makakakuha sila ng sapat na kalakihan, ito ay magtuturo sa kanila kung saan matatagpuan ang Gun Devil. Sinabi rin niya na sa kanya na ang anumang demonyo na kakain ng piraso ng Gun Devil ay lalong magiging malakas. Maya-maya pa, sina Aki at ang kanyang koponan ay pumunta sa isang hotel na pinagmumultuhan ng isang demonyo. May dala si Aki na piraso ng Gun Devil, at dahil ito ay nakikiramay sa demonyo sa loob ng hotel, nakumpirma nilang nakakain din ng bahagi ng Gun Devil ang kanilang target. Medyo makukulit sina Denji at Power, at pinipigilan sila ni Aki sa pamamagitan ng pagbibigay ng chewing gum. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sumisigaw sa kanila, at sinabi sa kanya ni Hymno na tumigil na sa pagiging istrikto sa kanila. Bigla siyang nagdesisyong magbigay. Ang taong makakapatay ng demonyo, ang gantimpala ay isang halik sa pisngi. Habang si Denji ay medyo nahiya sa una, agad din siyang nakabawi nang maisip si Mach Ama. Sinabi niyang napagdesisyonan na niya kung sino ang unang hahalikan niya, at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ngunit nang sabihin ni Hymno na kung papatayin niya ang demonyo, hahalikan siya nito ng mariin sa labi, nagsimula silang mag-agawan kung sino ang hahalikan ni Hymno, at sumama rin sina Power at ang takot na si Cobney. Tinatanong ni Hymno si Aki kung ano ang mga bagong recruit, at sinabi niyang mamamatay o kaya'y susuko ang mga ito sa loob ng 1 taon. Hinihiling lang niya na huwag siyang mamatay, at bumabalik ang alaala ng unang pagkikita nila. Nasa puntod ng dating kasama niya si Hymno nang dalhin ng guro niya ang batang si Aki, na sinasabing siya ang bagong kasama. Sinabi ni Hymno na lahat ng kasama niya ay namatay dahil bata at walang silbi sila, at hiniling na huwag siyang mamatay. Balik sa kasalukuyan, bumukas ang pinto sa harapan ng grupo, at isang maliit na demonyo,
ulo at 2 kamay lamang ang lumabas. Sumugod ito sa mga mangangaso, ngunit pinigilan ni Hymno si Madar gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay pinuksa ito ni Power. Sinabi ni Power na natigilan ang demonyo dahil sa takot nito, pero sinabi ni Hymno na dahil yun sa kanya. May kasunduan siya sa multo ng demonyo, at magagamit niya ang kanang braso nito dahil inalay niya ang kanyang kanang mata. Nagsimula silang umakyat upang hanapin ang demonyo, pero nakita ni Eri ang parehong mantsa ng dugo mula sa demonyong kakapatay lang nila sa itaas. Pagkatapos ay tinignan niya ang numero ng palapag at sinabi sa lahat na umakyat sila mula sa 8 palapag, ngunit nasa 8 palapag pa rin sila. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya at nagmadaling sa baba para lang bumalik sa 8 palapag gamit ng hagdan paakyat. Naguguluhan na ang lahat ngayon, at nagtataka kung kailan sila napadpad sa isang pelikula ni Christopher Nolan. Gusto ring kumpirmahin ito ni Hymno, kaya sinabihan niya si Kobni na mag-peace sign tapos bumaba siya. Umabot din siya sa 8 palapag mula sa itaas, at napagtanto ni Aki na kakayahan yun ng Diablo. Ginamit din niya si Kobni bilang pananda at inilagay siya sa harap ng pinto habang pumapasok siya sa silid. May isa pang silid sa kabilang panig ng bintana, at habang pumapasok si Aki sa 2 silid at pagkatapos ay lumalabas, siya ay lumilitaw mula sa pinto sa likuran ni Kobni. Nalaman din ni Denji ito ng sabay, at napagtanto ng lahat na hindi na sila makakaalis sa 8 palapag. Maya-maya, pumasok silang lahat sa isang silid para pag-usapan ang kanilang plano, natuklasan ni Aki na hindi na gumagana ang laman ng Gun Devil, at naniniwala si Hymno na ang nilalabanan nilang demonyo ay napakatalino. Tinanong ni Arai kung ano ang mangyayari kung mas matagal pa silang manatili roon, at nanlalamig si Kobni habang sinasabi niyang mamamatay silang lahat sa gutom doon. Sinikap ni Arai na palakasin ang loob nito, pero sinabi ni Kobni na napilitan lang siyang maging demonyo. Hinabol siya ng kanyang mga magulang. Gusto nilang maipasok sa kolehiyo ang kanyang mas matalinong nakababatang kapatid, kaya kailangan niyang kumita ng pera, at ang dalawa lang niyang pagpipilian ay maging modelo sa OnlyFans o isang mangangaso ng demonyo. Umiyak siya dahil nagkamali siya ng desisyon, at natawa si Power sa kanya dahil nakakatawa ang mga ekspresyon niya. Habang sinusubukan ni Hymno na aliwin si Kobni, may napansin si Aki. Sabi niya na ang orasan sa silid na ito ay nakatigil sa 8:18 minuto, at lahat ng ibang orasan sa palapag na ito ay ganoon din. Iniisip niya na kung pinigilan ng demonyo ang oras sa palapag na ito, wala nang mangangaso ng demonyo. Maaaring pumunta rito para tulungan sila. Panalo na ito para kay Denji dahil ngayon ay makakatulog na siya nang hindi na kailangang magising ng maaga, at si Aki naman ay hindi makapaniwala. Maya-maya, ginaisang ni Hymno si Denji, at tinanong niya kung nakalabas na sila ng hotel. Sinabi nito sa kanya na naghahanap pa rin si Aki ng demonyo, si Arai naman ay sobrang kinakabahan at nakakulong sa isang kwarto. Kinabahan si Kobni dahil nauubusan na sila ng tubig at halos uminom na sa inidoro, kaya't kinalabog siya ni Hymno. Tungkol naman kay Power, masaya at baliw pa rin siya gaya ng dati, kaya naman nakahinga sila ng maluwag. Pinagmamasdan ng tatlo ang dalawang natatakot, at maya-maya pa, sinindihan ni Hymno ang huling sigarilyo niya. Napansin ni Denji na pareho ito ng brand ng kay Aki, at may pagmamalaking sinabi ni Hymno na siya ang nagpakilala kay Aki sa paninigarilyo. Isang araw lang yun, at inalok niya si Aki ng sigarilyo, pero tumanggi ito dahil masama raw sa kalusugan. Sinabihan niya si Aki na namamatay din naman agad ang mga mangangaso ng demonyo kaya subukan na lang, pero determinado si Aki na hindi siya mamamatay agad. Napanatag si Hymno dahil sa narinig dahil nasasaktan siya sa pagkamatay ng lahat ng mga naging kasamahan niya. Isang araw, nakita ni Aki ang isang babae na sinasaktan si Hymno sa palengke at nalaman niyang iyon ang kasintahan ng kanyang dating kasintahan, na pumunta roon para mailabas ang galit sa kanya. Sinabi ni Hymno kay Aki na ayos lang, pero hindi siya sang-ayon. Hinabol niya ang babae at nilagyan ng chewing gum ang buhok nito, at nang ikwento niya ito kay Hymno, humalakhak ito ng pagkalakas-lakas. Inanyayahan siya nitong maghapunan at inulit ang sinabi minsan ng guru niya. Sabi raw nito, hindi natatakot ang mga demonyo sa pinakamalakas o pinakamatapang na mangangaso, kundi sa mga pinakabaliw. Sinabi nitong matagal pa siyang mabubuhay, at naisip niyang sarcastic ito. Nag-alok pa ito ng sigarilyo, sinabing subukan niya para dito.
Sinabi niya rito na yon na ang una at huling sigarilyo na sisigaryuhin niya, pero hindi iyon totoo. Balik sa kasalukuyan, pumasok si Aki sa silid para humingi kay Hymno ng sigarilyo, at nang malaman niyang naninigarilyo ito ay kinuha niya ito sa bibig ni Hymno at sinindihan. Habang nagwawala si Denji dahil sa indirect kiss, sinabihan siya ni Aki na tumahimik habang sinasabi ang masamang balita. Ang kapangyarihan ng demonyo na napatay kanina ay nagsimulang lumaki at maging mas baluktot. Lumabas silang lahat para harapin ang demonyo na lumaki na parang bukol, na may mga malabong hugis lamang ng mga mukha ng tao ang makikilala. Nag-alok ang demonyo ng kontrata sa mga tao, sinasabihan silang hayaan siyang kainin si Denji, at pagkatapos ay palalayain niya ang lahat ng walang anumang masaktan. Nang bigla, lumabas si Kobni mula sa kanyang silid, nanginginig ngunit may hawak na kutsilyo habang sinasabi kay Denji na hayaan na lang siyang kainin. Sumugod siya kay Denji, pero sinipa ni Aki ang kutsilyo mula sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tinamaan siya ni Hymno. Hiningi niya kay Aki na tawagin ang Fox para kainin ang demonyo, pero hindi niya ito nagawa dahil tila nakahiwalay ang lugar na ito sa realidad. Sinubukan ni Hymno na punitin ang demonyo gamit ang kanyang kamay na multo, pero lalong lumaki ang demonyo matapos masaktan. Tumawa ito, sinasabing hindi ito ang kanyang tunay na katawan, at ang puso niya ay wala man lang sa ikawalong palapag. Sinabi niya sa mga mangangaso na nasa loob sila ng tiyan niya, at ang tanging paraan para makalabas ay ang tanggapin ang kontrata. Hindi naniniwala si Denji na palalayasin ng demonyo ang sinuman kahit pamakuha na niya ito. Pero sinabi ni Hymno sa kanya na kung makipagkontrata ang demonyo sa isang tao, napipilitan itong tuparin ang kanyang panig ng kontrata kung gagawin din ito ng tao. Lumabas din si Eri mula sa silid para ipanukala ang pagpatay kay Denji, pero si Aki ay laban dito dahil sa tingin niya ay may mahalagang dahilan ang demonyo para humiling nito. Sang-ayon si Hymno kay siya, at gusto ni Power na patayin si Denji dahil kailangan na niyang umuwi at pakainin si Miao. Napagkasunduan na hindi nila papatayin si Denji, at naghihintay sila sa pasilyo habang lumalaki ang halimaw at papalapit sa kanila. Tinatanong ni Hymno si Aki kung may plano ba siya, at sinabi nitong kung sakali, gagamitin niya ang kanyang espada. Agad siyang pinigilan ni Hymno at sinabi kay Denji na siya na ang papatay kay Aki bago pa magamit nito ang espada. Samantala, kinain ni Power ang lahat ng pagkain nila, at nagalit si Eri sa kanya. Habang nag-aaway sila, dumating si Kobni sa silid na may dalang kutsilyo. Lubos siyang nababaliw na siya, at sinasabi niyang kasalanan ni Power kung bakit sila nakakulong dito. Sinubukan ni Eri na sabihin sa kanya na imposible yun, kaya inakusahan siya ni Kobni na kakampi ng mga demonyo at sinubukang saktan siya, dahilan para matakot siya ng husto. Ang takot nila ay nagpalakas sa demonyo at mabilis itong lumaki. Tumakas sina Aki at ang iba pa, at tumawa ang demonyo, sinasabing matakot sila dahil ito ang demonyo ng kawalang hanggan. Biglang sumandal ang sahig habang nagbabago ang hugis ng hotel, at pagkatapos ay bamuka ang isang malaking butas sa gitna nito, kung saan bamuka ang bibig ng demonyo ng kawalang hanggan upang lumunok. Denji, nakiusap sina Ari at Kobni kay Aki na ialay si Denji, pero nagpas siyang gumamit na lang ito ng espada. Ayaw naman yun ni Hymno kaya pinigilan siya nito gamit ang kanyang multong braso, sinabing kung gagamitin ni Aki ang espada, makakatakas sila, pero mawawalan ito ng malaking bahagi ng kanyang buhay, at hindi niya hahayaang mangyari yun. Nang mga sandaling yun, sinugod ni Ari si Denji, at tinangkang saksakin ito ni Kobni, pero naunang nataman si Aki. Nagulat ang lahat, at nang makatayo si Aki, sinabi nitong kahit na si Denji ang pinakamasamang taong nakilala niya, kinikilala niya ang tapang nito, at gusto niyang magkaroon ng mga kasamahan na katulad nito para matulungan siyang patayin ang demonyong baril. Nagpanik si Hymno nang makita ang sugatang si Aki at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Kobni na kasalanan yun lahat ni Denji, at kung kakainin siya nito, mawawala na ang problema. Sukong-suko na si Denji sa kanilang pagtatalo kaya't magpapakapahamak siya sa bibig ng demonyo, pero hindi siya sisuko ng basta-basta. Alam niyang natatakot ang demonyong walang hanggan sa kanyang chainsaw, at nakakaramdam ito ng sakit kapag nasasaktan, kaya plano niyang sirain ito mula sa loob hanggang sa mamatay ito dahil sa sakit, at kung sakaling magtagumpay siya, gusto niyang huwag kalimutan ni Hymno ang ipinangakong halik nito sa kanya.
Sinabi ni Denji kay Aki na hindi na nito siya kailangang protektahan dahil pagod na siya sa pagkakautang sa iba, at kung makalalabas sila, pantay na sila. Pagkatapos ay hinayla niya ang lubad at tumalon sa bibig ng Diablo ng kawalang hanggan. Nilunok siya ng Diablo at mukhang nasiyahan, pero pinunit ni Denji ang bibig nito nang lumabas siya bilang Chainsaw Man. Patuloy niyang pinupunit ang Diablo ng kawalang hanggan, na paulit-ulit siyang inaatake kahit masakit na. Sinabi nito kay Denji na hindi niya dito matatagpuan ang puso niya at hindi nito siya kayang patayin, habang sinasabing mas mahina na ito kaysa dati. Nagulat ang lahat dahil sa karumal-dumal na tanawin na ito, ngunit sinabi ng kapangyarihan kay Denji na napakarami na niyang nawawalang dugo, at sa ganitong bilis, mawawalan siya ng lakas at mawawala ang kanyang chainsaw. Kinagat siya ng mga bibig sa loob ng Diablo ng kawalang hanggan, at naramdaman niyang kulang na ang kanyang lakas, kaya naman kumagit siya ng malaking tipak sa laman mismo ng Diablo para makabawi ng enerhiya. Sinimulan na naman niyang tadtarin ang Diablo ng kawalang hanggan, na sinasabing ang lasa ng dugo niya ay parang maruming tubig sa alkantarilya, pero ang sakit sa kanyang mukha ay parang strawberry jam ang lasa. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Hyno na hindi pa siya nakakakita ng taong mas baliw pa kaysa kay Denji. Sinasabi noon ng guro niya na natatakot ang mga demonyo sa mga baliw na mga ngaso ng demonyo dahil hindi sila madaling takutin. Hindi rin sila madaling maunawaan, at natatakot ang mga demonyo sa hindi nila maintindihan, tulad ng mga tao. Sinabi ng master niya na hindi sila ni Aki ginawa para maging baliw, kahit na mayroon silang matayog na ambisyon na patayin ang demonyong baril. Sinabihan niya siyang pag-aralan ng husto si Aki dahil sa bilis ng takbo nito, malapit na itong makahanap ng sapat na piraso para matunto ng demonyong baril. Ayaw na ayaw yun ni Hyno kaya nagmungkahi siya kay Aki na magpribado na lang silang dalawa. Hindi na nila kailangan habulin ang Gun Devil, at kikita sila ng malaki at magkakaroon ng oras para sa sarili. Tumanggi siya, na sinasabi niyang hindi siya magiging pribado dahil ang tanging lugar na may access sa laman ng Gun Devil ay ang Public Safety Bureau. Alam ni Hyno na mamamatay talaga si Aki kung lalaban siya sa Gun Devil dahil kulang siya sa pagkabaliw. Ngunit, habang nakikita niya ngayon si Denji sa aksyon, iniisip niya na kung mayroong sapat na kabaliwan para talunin ang Gun Devil, siya yun. Bigla na lang bumagsak si Denji dahil sa pag-atake ng Eternity Devil, at ay nalalayan siya ni Hyno sa pamamagitan ng paghila sa kanyang lubad para isaaktibo muli ang kanyang mga chainsaw. Tumawa si Denji, na sinasabing patuloy niyang puputulan ang Diablo ng kawalang hanggan at iinumin ang dugo nito para patuloy na makabangon ang kanyang lakas. At ito na ang pinakamalapit na mararanasan ng sangkatauhan sa isang walang tigil na makina. Patuloy siyang umatake sa Diablo ng walang pahinga, kahit na ang mga taong nanunood sa kanya ay nanghihina na dahil sa gutom at nagpapahinga na. Si Hyno ay patuloy na nagmamasid sa kanya, at naroon siya upang masaksihan ang katapusan ng labanan pagkatapos ng 3 mahabang araw na walang tigil na pakikipaglaban. Pumunta siya sa silid at yamakap kay Aki, na sinasabing dapat na silang magpahinga dahil tapos na ang lahat. Sa ibaba nila, ang Diablo ng kawalang hanggan ay sa wakas ay sumuko na sa walang tigil na paghihirap, at inalok nito ang puso nito kay Denji upang mapatay niya ito at mawakasan ang pagdurusa nito. Ginawa yun ni Denji agad-agad, at pagkatapos noon, lumabas na sila ng hotel. Nakahinga si Denji ng maluwag dahil ligtas silang nakalabas at nakabawi pa nga ng isang piraso ng laman ng Diablo ng baril, nang bigla siyang manghina at bumagsak. Sinuportahan siya ni Hyno at pagkatapos ay binuhat siya nito sa likod upang dalhin sa ospital, habang si Power naman ay sumusuporta kay Aki. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Aki at kakatapos lang ng isang misyon kasama si Hyno. Iminungkahi niya na magparty sila para sa mga bagong recruit dahil si Eri. At si Kobni ay nagsisisi dahil gusto nilang patayin si Denji kanina. Gusto pa nga nilang umalis sa bureau dahil doon, at sa tingin niya ang pag-uusap ng malaya sa isang salo-salo ay makakatulong para mas maging magkakasundo ang grupo nila. Alam ni Aki na gusto lang talaga ni Hyno na uminom, pero pumayag siya sa salo-salo. Pero gusto niya ngayong linggo dahil sa susunod na linggo ay pupunta si Makima sa ibang lungsod. Gusto niyang makasama ito, at pagkatapos ay sabi ni Hyno na mas matagal na nanatili si Makima sa lungsod na ito dahil kay Denji, at ngayon ay interesado na siyang malaman kung ano ang nalalaman nito tungkol sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Nagsagawa sila ng salo-salo ng ilang araw ang lumipas, at naroon na ang lahat ng miyembro ng grupo nila.
Hindi masyadong marunong bumasa si Denji kaya hindi niya mabasa ang mga nasa menu, pero mas interesado naman siya sa ipinang-akong halik kaysa sa pagkain. Tinanong niya si Hyemno tungkol dito, at sinabi nito na kailangan muna nitong medyo malasing para gawin yun at humingi ng tawad kay Denji dahil sa pagtatangka nilang patayin siya. Nang mga sandaling yon, may isang nakatatanda ang nagsabi kay Denji na tumayo at magpakilala ng maayos, pero pinigilan siya ni Eki na huwag sabihin ang tungkol sa kanyang kontratang demonyo sa mga taong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Sinabi ni Denji sa lahat na 16 anyos siya at ang mga libangan niya ay ang pagkain at pagtulog. Formal na nagpakilala si Eri at sinabing may kontrata siya sa Fox Devil, tulad ni Eki. Nagpakilala rin si Kobni, pero itinago ang kanyang devil. Nalalaman nilang namatay ang isang miyembro ng grupo kahapon lang, at taimtim na nanalangin si Hyemno para sa kaluluwa nito dahil nalulungkot siya. May isang nakatatanda na nagsabi kay Denji na mag-ingat kay Hyemno kapag lasing dahil humalik daw ito sa lahat, at natuwa si Denji dahil yun naman talaga ang gusto niya. Nang sabihin niyang first kiss niya yun, dumating si Makima at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagpanik si Denji, at umaktong parang walang nangyari, pero nang tanungin ni Hyemno kung ayaw ba niya ng halik, agad siyang nag-atubili. Nag-aalinlangan siya sa pagitan ng hindi paghalik sa ibang babae sa harap ni Makima, na bahagyang nagseselos, at ng hindi pagkukuha ng pagkakataong humalik ng French kiss. Napagpasyahan niyang palitan ang usapan tungo sa mga demonyo na may laman ng Gun Devil. Tinanong din ni Eki si Makima kung may alam siya tungkol sa Chainsaw Devil na hindi niya sinasabi sa kanila. Sinabi nito na isisiwalat lang niya ang sikreto kung mapaglalasingan siya nito, kaya tinanggap niya ang hamon at sumama rin si Hyemno. Napaglalasingan ni Makima silang dalawa, at lahat, ang iba ay nagsasaya rin. Biglang lumapit si Hyemno kay Denji at hinalikan siya, habang nakatitig ng mariin si Makima sa kanila. Pakiramdam ni Denji ay nasa langit siya nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba sa bibig niya. Nalaman niyang suka iyon ni Hyemno, at habang nandidiri siya, nagtawanan ang mga nakatatanda dahil alam nilang mangyayari yun. Hindi na napigilan ni Denji ang lunukin yun lahat, at sandali pa'y siya naman ang nagsusuka sa banyo. Tinulungan siya ni Eri, na sinabing naiinggit siya kay Denji dahil wala siyang talento para maging mangangaso ng demonyo. Tinanong siya ni Denji kung paano siya naiinggit sa isang lalaking ang unang halik ay parang suka, tapos babalik pa. Maya-maya, tapos na ang party at nasa labas na ang lahat, pero hindi makita ni Makima si Denji kahit saan. May nagsabi sa kanya na nawalan ito ng malay, at dinala siya ni Hyemno sa kanyang lugar. Nagising si Denji sa kwarto ni Hyemno, uhaw na uhaw, nang puntahan siya nito at painumin ng alak sa pamamagitan ng halik. Lasing na lasing si Hyemno kaya hindi niya alam kung bakit niya dinala si Denji roon, at nahilo si Denji dahil sa kaunting alak. Lumapit si Hyemno sa kanya, sinabing nakita niyang may gusto siya kay Makima. Sinabihan siya nitong sumuko na sa babaeng yun at sinasabi na dapat tumigil na rin si Eki sa paghanga kay Makima. Pagkatapos ay bigla siyang humiga sa tabi ni Denji at hinaplos ang mga labi nito bago itanong kung gusto nitong makipag-ano sa kanya. Napahiya si Denji nang marinig yon, at kahit na naaakit, hindi niya mapagkatiwalaan ang babaeng sinira ang kanyang unang halik. Pero namayani ang kanyang mga likas na pagnanasa, at sumuko siya rito. Nakakita ito ng lollipop sa bulsa niya, kaya naalala ni Denji na kanina, noong nalulungkot siya dahil sa halik na may suka, sinabi sa kanya ni Makima. Lumabas para magpahangin. Habang nakatayo siya sa labas, nilapitan siya nito dala ang gamot sa hangover. Nireklamo ni Denji na nasira ang kanyang first kiss at tinanong kung lagi na lang ba siyang maaalala ang suka tuwing hahalikan niya ang isang tao. Bigla na lang inilagay ni Makima sa bibig niya ang lollipop na dinidilaan nito, sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang lasa, pero hindi na siya dapat mag-alala dahil marami pa siyang mararanasan sa hinaharap. Napanganga si Denji nang sabihin ni Makima na indirect kiss pala yun. Balik sa kasalukuyan, nakahiga si Denji sa sahig, nakatitig sa lollipop, habang mahimbing na natutulog si Hyemno sa kama. Determinado siyang si Makima lang ang unang babaeng makasama niya, at para doon, handa niyang pakawalan ang isang magandang oportunidad na tulad nito. Kinaumagahan, ginaisang siya ni Hyemno at dinala sa balkonahe para mag-almusal. Sabi nito, wala raw siyang maalala sa nangyari kagabi at tinanong kung ginahasa ba siya nito. Malinaw na sinabi ni Denji na ayaw niyang makipag-anuman sa isang babaeng bastos na tulad niya,
at iniingatan niya ang sarili para kay Makima. Malakas na sabi ni Hymno na natutuwa siya, na wala siyang ginawa dahil menor de edad pa ito at makukulong siya kung hindi. Pagkatapos ay tinanong niya si Denji kung gusto niya talaga si Makima, kahit na masama ang ugali nito. Kumpiyansang sumagot si Denji ng oo, at pagkatapos ay nag-alok si Hymno na maging taga-suporta niya. Hindi makapaniwala si Denji, pero sinabi ni Hymno na kailangan din itong tumulong na maayos ang pakikipag-usap kay Makima. Tinanggap ni Denji ang alok, at sinabi ni Hymno na magkaibigan na sila. Samantala, sina Makima at ang isa pang mangangaso ng demonyo ay papunta sa ibang lungsod para makausap ang mga superior nila. Nasa tren sila, at pag-andar pa lang ng tren, binaril sila ng grupo ng mga kriminal na nagkunwaring pasahero, isang putok lang, patay na sila. Masyado namang abala sina Denji at ang mga kaibigan niya sa pagkain kasama si Hymno, at ang ibang mangangaso ng demonyo ay abala rin sa kani-kanilang trabaho. Wala sa kanila ang nakahalata na may mga nakatagong baril ang mga taong nasa paligid nila, at pagkakuha ng pagkakataon, pinaputukan na sila. Nakarinig si Denji ng mga putok at nagtataka kung ano ang nangyayari, pero walang ibang nagbigay pansin. Nang biglang ang lalaking katabi nila ay nagsimulang nagsasabi kung gaano kasama ang pagkain dito. Sabi ni Denji masarap naman daw yun sa kanya. At sabi naman nung lalaki dahil daw siguro hindi siya nasanay sa masasarap na pagkain noong bata pa siya kaya hindi pa gaanong maayos ang panlasa niya. Nagkwento siya tungkol sa lolo niya, na lagi siyang nilalabas noon para kumain sa magagandang restaurant, tapos binanggit niyang miyembro ito ng mafia. Sinabi niyang ang lolo niya ay isang kinakailangang kasamaan para sa lipunan, at si Denji naman ay nakatitig lang sa kanya. Biglang pinakita nung lalaki kay Denji ang litrato ng lolo niya, na siya ring matandang lalaking minsan nang sumama sa kanya. Tinanong siya ni Denji kung ano ang gusto nito, at sagot nung lalaki na gusto ng Gun Devil. Ang puso niya, at gusto niya itong paghigantihan. Bigla siyang naglabas ng baril at binaril si Denji sa ulo, pagkatapos ay pinagbabaril din ang iba pa niyang mga kaibigan. Lahat ay nagsilikha, at saka sinuntok ng malakas ang lalaki. Tumalon ang lalaki, at agad na tinawag ni Aki ang espiritu ng Fox para lamunin ito. Tiningnan niya ang paligid at nakita si Denji na malubhang nasugatan, at maging si Hymno ay nasa kritikal na kondisyon dahil nabaril din. Bigla na lang, sinabi ng Fox Devil kay Aki na may nilagay ito sa bibig niya na napakaduming bagay na hindi tao o demonyo. Kasunod noon, nabutas ang espiritu ng Fox, at lumalabas ang lalaki, may mga espada na nakatusok sa kanyang mga kamay at ulo. Napagtanto ni Aki na nasa panganib sila. Kaya humingi siya ng lakas para matulungan ang dalawa pa habang binunot niya ang kanyang espada, na isang napakalaking pako lang pala. Bumagsak ang espadang Diablo sa lupa, at sumugod si Aki mula sa likuran, sinaksak ito gamit ang kanyang pakong espada. May isang boses na nagbibilang ng 3 habang ginagawa niya yun, at saka siya sinalakay ng espadang Diablo. Umiwas si Aki sa mga pag-atake nito, at saka muling sinaksak, habang ang boses ay nagbibilang ng 2. Isang ulit pa niyang sinaksak ito, at habang nagbibilang ang boses ng isa, itinulak siya palayo ng espadang Diablo. Sinabi nito sa kanya na, hindi nasaktan sa mga pag-atake nito, pero sinabi ni Aki sa sinumpaang demonyo na tapusin na ito. Bigla na lang, isang napakalaking maputlang kamay ng sinumpaang demonyo ang humawak sa demonyong may espada at saka sinipsip ang buhay nito. Nangamatay ang demonyong may espada sa lupa, at tinanong ni Aki kay Power kung maayos lang ba si Hymno. Sinabi nitong kailangan niya ng tulong medikal, at naisip ni Aki kung paano nakakuha ng baril ang lalaki sa Japan dahil tanging mga mangangaso ng demonyo at mga pulis lang ang pinapayagang magkaroon noon. Naisip niyang ang pagliligtas kay Hymno ang dapat unahin ngayon, pero bago pa siya magawa ng kahit ano. Isang babae ang dumating at nagsabi na kaya ng sinumpaang Diablo na pumatay ng sinuman sa 3 hampas, isang kapangyarihan ngang nakakaintriga. Lumapit siya sa Diablo ng espada at tinulungang makatayo ito, at ayos na ito kahit napatay na ng sumpa. Tinanong siya ng babae kung bakit natalo, at sumagot ito na lubos niyang minamaliit ang kalaban. Pinakiusapan siyang tapusin na ang laban, at naghanda na ang Diablo ng espada para umatake. Umatake si Aki para ipagtanggol ang sarili, pero bago pa man niya ito magawa, nasa likuran na niya ang Diablo ng espada, at nakagawa na ito ng malalim na hiwa sa dibdib niya. Lumuhad si Aki, at humingi ng tulong si Hymno sa kanyang kapangyarihan.
Sabi nito ay hindi niya kayang labanan ang lalaking napakabilis para makita niya, at maging ang multo niyang Diablo ay ayaw makipaglaban sa babae, dahil masyadong mapanganib daw ito. Naubo ng dugo si Hymno at saka may naisip. Sinabi niya sa kanyang multo niyang Diablo na ibibigay niya ang buong katawan niya rito, kaya't dapat ding ibigay nito ang lakas nito sa kanya. Pumayag ang multo niyang Diablo at nagpakita sa kanyang buong anyo. Inatake nito ang Diablo ng espada gamit ang daan-daang braso, at patuloy na pinaputol ng lalaki ang mga ito. Habang naglalaho ang kanyang mga braso, inutusan niya ang multo na demonyo na sugpuin ang demonyong espada. Kakainin na sana siya ng multo, at naisip ni Hymno na nagtagumpay siya sa pagliligtas kay Aki. Sinabihan niya si Hymno na mabuhay at magdalamhati sa kanyang pagkamatay, pero bigla na lamang, inutusan ng isa pang babae ang demonyong ahas, na kinain ang multo. Nang lumingon si Aki kay Hymno pagkatapos noon, natuklasan niyang nawala na ito, at ang natira na lamang ay ang mga damit at takip mata nito sa lupa. Si Aki ay lubhang nasasaktan, at ang babaeng ahas ay hindi na siya pinansin. Tumakas na rin si Power, pero wala rin siyang pakialam dito. Sinabi niya na dapat lang silang kunin ang puso ng Chainsaw Devil at bumalik, pero ang Ghost Devil may isang huling gagawin para kay Hymno. Isang naputol na braso ang gumapang papalapit kay Denji at hinayla ang kanyang kordon, inaaktibo ang kanyang chainsaw powers. Bumangon siya, at sinabi ng babaeng ahas sa Sword Devil na patayin siya, pero huwag masisira ang puso. Sabi ni Denji na wala na siyang ibang alam, pero alam niyang mas asama silang tao, at gusto niya ang masasamang tao dahil walang sumasaway kapag pinapatay niya sila. Sumugod si Denji sa Sword Devil na puno ng galit, at handa na siyang makipaglaban. Samantala, kinakontak ng babaeng ahas ang mga kaibigan niya para tulungan siyang umahan. Napansin niya ang alikabok na nagmumula sa pag-aaway ni na Denji at ng Sword Devil. Naitulak ni Denji ang Sword Devil, pero agad ding namayani ito at itinulak si Denji palayo. Sinugod niya si Denji ng malalakas na paghampas, pero hindi sapat yun para mapabagsak siya. Biglang dumating ang dalawang tauhan at tinutukan si Denji ng baril. Pinigilan sila ng Sword Devil na huwag barilin ang puso ni Denji, pero bago pa man sila makasunod, sinalakay na sila ni Denji at isa-isang napabagsak. Ginamit ni Sword Devil ang pagkakataong yon para muling umatake, mula sa kanyang walang bantay na pwesto at sinugatan siya. Bigla na lamang, isa sa mga tauhan ay nagsimulang barilin siya, kaya't unang inagaw ni Denji ang baril nito at pagkatapos ay ginawang bihag, sinabi sa espada demonyo na umatras kung ayaw nitong mamatay ang kasamahan nito. Lumuhad ang espada demonyo at naisip ni Denji na sumusuko na ito, ngunit sa sumunod na sandali, nasa likuran na nito, at tuluyan nang natapos ang pag-atake. Napugutan si Denji at ang bihag, at pagkatapos ay binuhat ng espada demonyo ang naputol na katawan, na sinasabing kailangan nilang dalhin ito pabalik agad. Bigla na lamang, nawala ang kapangyarihan nitong demonyo, at muling naging tao. Sa kabilang banda, ang ibang mga ngaso ng demonyo ay patay na rin. Ang mga pumatay kay Makama ay nagsagawa pa ng huling pagsusuri sa kanya bago nagpas siyang makihalubilo sa mga sibilyan para makatakas. Ngunit bigla na lamang bumangon si Makama, at sinubukan siyang salakayin ulit ng mga lalaki, pero hindi sila gaanong nagtagumpay. Samantala, dalawang mga ngaso ng demonyo ang naghihintay kay Makama sa Kyoto Railway Station, nang may isang empleyadong opisina ang dumating at nagbalita sa kanila na lahat ng mga ngaso ng demonyo sa Tokyo ay sabay-sabay na sinalakay. Ang dalawang mga ngaso ng demonyo, nagulat sila, at nagtataka kung patay na rin si Makama, at nasayang lang ang paghihintay nila sa kanya. Biglang dumating ang tren at nagtakbuhan palabas ang mga sibilyan dahil sa takot mula sa lahat ng bagon. Lumabas si Makama, duguan, at sinabi sa dalawang mga ngaso na may 4 na bangkay ng mga umaataking nasa loob, at may mga baril ang mga ito. Hiniling niya sa kanila na alisin ang mga bangkay at imbestigahan pa. Tinanong nila kung nataman siya ng bala, at sumagot siya na hindi, at ang dugo sa damit niya ay sa mga kalaban, na sumapi sa Rengoku at Ace Club sa loob ng tren. Nagsimula silang maglakad, at ang dalawang mga ngaso ay nagulat na wala silang tiyak na impormasyon tungkol sa pag-atake sa Tokyo. Iminungkahi nilang pumunta roon para tulungan ang mga natitirang mga ngaso ng demonyo, pero sinabi ni Makama na hindi na sila aabot sa oras. Sa halip, gusto niyang soulless yunan ang lahat mula rito.
Humingi siya ng 30 bilanggo na nakaplano ng patayin at ng eksklusibong pagpasok sa pinakamataas na santuaryo sa lungsod, kasama ang bagong damit. Maya-maya, natapos na siyang magpalit sa loob ng santuaryo, at sinabi sa kanya ng mga mangangaso na dumating na ang mga bilanggo. Pagbalik sa Tokyo, si Sword Devil at ang hinayla ng mga lalaki ang katawan ni Denji papunta sa van nila nang biglaang huminto ang isa dahil sa narinig na kawag ng uwak. Naguguluhan at nababahala siya, sinabi sa mga kasama na hindi siya maayos ang pakiramdam. Bago pa siya makapagpaliwanag, bigla siyang naipit ng napakalakas na puwersa, at kumalat ang dugo niya, na kinatakutan ng lahat. Kinontak ng babaeng ahas ang ibang grupo niya para kumpirmahin kung patay na nga si Makama, pero ang lalaking nakausap niya ay bigla na lang ding naapakan. Nababahala ang babaeng ahas dahil alam niyang si Makama lang ang makakagawa niyon. Si Makama ay nasa santuaryo, nakaupo ang mga bilanggo ng magkakasunod, at nakapiring. Nakapiring din ang dalawang mangangaso ng demonyo, dahil si Makama ay isang kilalang tao kaya hindi pinapayagang masaksihan ng mga ordinaryong mangangaso ng demonyo ang kanyang kapangyarihan. Lumapit si Makama sa isang bilanggo at hiniling na banggitin ang pangalan ng kanyang susunod na target. Pagkasabi pa lang ng pangalan, pinilipit niya ang kanyang mga kamay, at ang taong may hawak kay Denji sa Tokyo ay biglang napilipit at namatay, habang ang bilanggo ay namatay din. Paulit-ulit na ginawa ni Makama ito, hiniling sa mga bilanggo na banggitin ang isang pangalan at pagkatapos ay pinatay ang taong iyon kapalit ng ang kanilang mga buhay. Kahit ang mga sumusubok tumakas ay nasasawi. Isa-isa silang namamatay, pero nang dalawa na lang ang natitirang magkalaban, biglang tumigil ang lahat dahil naubusan na si Makama ng mga bilanggo. Sinabi niya sa dalawang mangangaso na tanggalin ang piring sa mata, at nagulat sila nang makita ang lahat ng lalaki sa harapan nila ay patay na. Ani Makama, hanggang doon na lang ang kaya niya, kaya babalik na siya sa Tokyo. Sa Tokyo, plano ng babaeng ahas at ng Diablo ng espada na makatakas habang may pagkakataon. Sinubukan ng Diablo ng espada na isama si Denji, nang bigla niyang mapansin na isa sa mga Diablo. Nakaligtas ang mga mangangaso sa pag-atake. Si Kaban ang isa, nakaligtas lamang dahil sa pagprotekta ni Eri sa kanya kahit panataman nito sa leeg. Kinakabahang tinanong niya ang babaeng ahas at ang Diablo ng espada kung kakampi ba sila ng mga umaatake, at may nakita ang babaeng ahas sa kanya kaya naman humingi ito ng tulong sa Diablo ng espada. Umiwas si Kaban sa buntot ng Diablo ng espada at tumakbo gamit ito papalapit sa mga kalaban. Binabaril siya ng Diablo ng espada, pero nakailag siya at naputol ang braso nito. Kinuha niya ang baril nito at siya naman ang bumaril, at nang susubukan namang barilin siya ng babaeng ahas. Siya, madali niyang naiilagan ang unang ilang bala at saka ginamit si Denji bilang panangga. Napansin ng babaeng ahas na hindi niya kayang barilin si Kaban, at ang kasama niya ay nasa kritikal na kondisyon na rin, kaya itinulak niya ito papasok sa van at saka nagsimulang umalis, bahagya lang na nakaiwas sa ilang putok ni Kaban. Nang mawala na sa paningin ng mga umaatake, napaiyak si Kaban, humihingi ng tawad kay Denji dahil sa tangkang pagpatay sa kanya sa hotel. Nang tangkaing patayin siya ng bumaril matapos makuha ang RI, mabilis siyang samilong at naitulak niya ang baril para mapatay ang sarili nito. Pakiramdam ni Kaban ay mababaliw na siya dahil sa trabaho, at iniisip niyang sasabihin kay Haimno na aalis na siya sa trabahong ito sa susunod nilang pagkikita. Mamaya, bumalik si Makima sa Tokyo para maghanap ng isa pang nakaligtas sa mga mangangaso ng demonyo. Sinabi nito sa kanya na halos lahat ng miyembro mula sa grupo 1 hanggang 4 na ay wala na, maliban sa mga di-tao. Sinabihan siya ng mga nasa itaas na pagsasama-samahin na ang 4 na grupo sa ika-4 na grupo na direktang mapapasailalim kay Makima. Nanatili siyang walang reaksyon kahit narinig na niya ang lahat ng ito. At pagkatapos ay isinumite ng lalaki ang kanyang sulat ng pagbibitiw dahil ayaw na niyang magtrabaho sa isang lugar na halos tiyak ang kamatayan. Kinabukasan, nagising si Eki sa isang silid sa ospital na may. Nandoon sina Denji at Power, nagbabasa ng manga at kumakain ng mansanas. Mukhang wala silang pakialam sa kahit ano at nag-away ng hingi ni Power kay Denji ang mansanas. Sinabi ni Denji na walang pagkain para sa mga tumatakas sa kalaban, at sinagot naman ni Power na saglit lang siyang umalis para kumain at makakuha ng lakas. Habang nag-aaway sila, biglang tumayo si Eki at tinanong sila kung sino ang nakaligtas sa kanilang grupo.
Sinabi ni Denji na sina Kobeni at ang isang lalaki na nag-resign kaagad lang ang nakaligtas na tao. Sabi niya na tinawag na sila ni Makima, kaya pupunta na sila, at sila ay dala ang mga mansanas. Mukhang sobrang nalulungkot si Eki, kaya iniwan ni Denji ang isang mansanas para sa kanya. Nang maiwan siyang mag-isa, inilabas niya ang kanyang espada at tinanong ang sinumpaang demonyo kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Sinabi ng demonyo na 2 taon na lang, at agad niyang ibinalik ang espada. Sinubukan niyang magpasigan ng sigarilyo pero nahihirapan siyang gamitin ang lighter. Nang masindihan na niya ito, naalala niya si Heimno at lahat ng pagkakataong inalok siya nito ng lighter noong magkasama silang naninigarilyo. Nabitawan niya ang sigarilyo at dinurog ito habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakatayo si Denji sa labas ng pinto, nakikinig sa lahat ng ito. Bumalik siya para kunin ang manga, pero ngayon hindi na siya makapasok sa silid. Iniisip niya na marami sigurong sakit ang nararamdaman ni Eki dahil sa pagkawala ng maraming kaibigan, kasama na si Heimno, pero bigla na lang niyang naitanong sa sarili kung bakit hindi siya umiyak para kay Heimno dahil siya ang unang naging kaibigan niya. Naalala niya kung gaano siya kalungkot nang mamatay si Pakhita, pero ngayon pag-iisip niya, hindi siya nalulungkot para kay Heimno. Iniisip niya na hindi na rin siya malulungkot kung sakaling mamatay sina Power at Eki. Naniniwala si Denji na kahit mamatay si Makima, ang malulungkot lang siya para kay maya-maya lang at babalik na naman siya sa pagiging masaya dahil sa komportableng buhay na lagi niyang ninanais. Iniisip niya kung nawala na ba ang emosyon niya bilang tao nang mawala ang puso niya, pero pagkatapos ay ipinagkibit-balikat na lang niya ang mga bagay na hindi nakakatuwa. Siya at si Power ay umalis, at saka lang dumating ang 2 mangangaso ng demonyo mula sa Kyoto sa silid ni Eki. Nakita nilang umiiyak siya at naisip ang bumalik na lang mamaya, pero tinanong sila ni Eki kung sino sila. Sinabi ng babae na sila ay galing kay Makima at inutusan silang gabayan ang ika-4 na dibisyon. Sa payo nila, sinubukan ni Eki na tawagin ang Fox, demonyo, pero hindi ito lumalabas. Sinabi sa kanya ng mga mangangaso ng Kyoto na nasuklaman ng Fox ang demonyong espada na ipinakain niya rito, at maaaring hindi na ito muling tutulong kay Eki. Alam din nila na hindi na niya magagamit ng madalas ang sinumpaang espada, kaya nandito sila para sabihin sa kanya na makipagkontrata sa isang makapangyarihang demonyo kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa espesyal na dibisyon. Sinabi nila sa kanya na maaari siyang huminto para mapagan ang mga bagay-bagay para sa sarili niya. Pero tumanggi si Eki dahil buhay pa ang mga demonyong pumatay sa kanyang mga magulang at kaibigan. Natuwa ang mga panauhing mangangaso sa narinig at sinabi kay Eki na sila ay babalik bukas para sa susunod na bahagi ng proseso. Pagkaalis nila, may isa pang tao ang dumating, at nanlaki ang mga mata ni Eki nang makita niya ang mukha nito. Samantala, dinala naman ni Makima sina Denji at Power sa isang sementeryo, sinabing pagkatapos ng nagdaang pangyayari, gusto niyang sanayin ang kanilang grupo para maging mas malakas. Dahil magiging abala siya sa ibang bagay, nagpasya siyang kumuha ng isang napaka-eksperyensyadong guro para sa kanila. Ipinakilala niya sila sa guro, ngunit bago pa man niya ito maipakilala, pinatahimik siya nito. May mga tanong ito kina Denji at Power. Tinanong sila nito kung ano ang naramdaman nila tungkol sa kanilang mga kasamahan na namamatay, at ang sagot nila ay parang wala lang. Tinanong niya kung gusto nilang maghiganti, at ang sagot nila ay ang paghihiganti ay nakakapagpabigat at ayaw na nila. Panghuli, tinanong sila ng lalaki kung kaninong panig sila, panig ng mga tao o ng mga demonyo. Sumagot si Denji na sasama siya sa kung sino man ang mag-aalaga sa kanya, at si Power naman ay sasama raw siya sa panig ng mananalo. Lumingon ng lalaki at sinabing nakakuha sila ng perfect score sa pagsusulit niya, at gusto na niya sila. Tinanggap niya sila bilang mga estudyante at sinabi kay Makima na umalis na. Sinubukan siyang lapitan ni Denji, pero biglang inilahad ng lalaki ang kanyang mga braso. Sa paligid niya at kay Power, ipinakilala niya ang sarili bilang Kisheb, isang mangangaso ng demonyo sa unang dibisyon, at sinabi nilang mas gusto niyang tawaging guro. Mahilig siya sa alak, babae, at sa pagpatay ng mga demonyo. Wala namang pakialam sina Denji at Power, at bigla na lang niyang hinawakan ng mahigpit ang mga leeg nila at pinilipit. Nabuwal sila sa lupa, hindi na makagalaw. Sabi ni Kishi na pareho pala sila ng kahinaan ng mga tao, at kapag napilipit na ang leeg nila, walang silbi na rin sila tulad ng ibang tao.
Pero alam niya na ang kakaiba sa kanila ay kaya nilang gumaling sa pag-inom ng dugo. Binuhos niya ang dugo sa bibig nila mula sa isang supot na nakuha niya sa bangko ng dugo, at parehong bumangon sina Denji at Power. Tinatanong nila kung bakit sila sinakal kanina, at sinabi ni Kishi na marami na siyang na-train na tao pero wala pang demonyo kaya hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya, may naisip siya. Inaangkin ni Kishi na siya ang pinakamalakas na mangangaso ng demonyo, at ang demonyong makakatalo sa kanya ang dapat ding pinakamalakas. Kaya naman, desidido siyang sanayin sina Denji at Power para maging sapat na kalaban niya. Agad niyang sinimulan ang pagsasanay nila, at si Power ay gumawa ng isang dugong martilyo at ibinigay kay Denji. Inihampas niya ito sa ulo ni Kishi, pero nakaiwas ito at sinaksak si Denji bago pa makasagot. Sumugod si Power mula sa likuran, pero nasugatan ni Kishi ang leeg nito habang binibitawan si Denji. Pareho silang dumudugo, pero natutuwa si Kishi dahil agad silang sumalakay. Aniya, noong bata pa siya, masyado siyang malakas kaya madaling masisira ang mga laruan niya. Pero ngayon may dalawa na siyang halos hindi mapapatay na laruan, at tiyak niyang tuturuan niya silang maging masamang mangangaso ng demonyo. Pinaglaruan niya sila at pagkatapos ay ginamo hanggang sa dumating ang gabi. At saka umuwi na sa bahay niya. Napahiga si Denji sa lupa at nagsimulang magsalita ng mga walang kwentang tunog dahil sa sobrang nasaktan ang utak niya sa pagsasanay. Ginamo ni Power ang utak niya sa pamamagitan ng pagpitik na parang remote control ng TV, at bumalik na sa wisyo si Denji. Tinatanong niya kung ilang beses siya halos mamatay ngayong araw, at sinabi ni Power na hindi na mabilang sa daliri ang dami. Habang pauwi na sila, nagreklamo sila kung gaano kalakas si Kishi, pero biglang may naisip na magandang ideya si Power. Sabi niya, malakas nga ang guro, pero lasenggo naman pala sa huli, at ang utak niya. Mahina na talaga siya. Sabi nila, uutakan nila ito para madaling manalo sa laban, at sang-ayon si Denji, feeling na tumataas na ang IQ niya. Kinabukasan, pagdating ni Kishi para sunduin sila sa bahay, handa na sina Denji at Power na salakayin siya. Pagkalapit pa lang nito sa pinto, binaril na ni Power ang ulo niya ng sibat na dugo, pero napaiwas ito ng kaunti. Hindi pa siya tapos, at ginamit pa niya ang mga bote ng dugo sa taas para umulan ng mga sibat kay Kishi, pero naiwasan niya lahat at binasag niya ang mga ito gamit ang mga kamao. Doon na tumalon si Denji mula sa itaas na palapag para sugurin siya ng palakol, pero sinipa siya ni Kishi at Natamba. Napahanga siya na sina Denji at Power ay nagplano, kahit na isa lang ang utak nilang dalawa. Sabi niya na gusto niyang mas madalas nilang gamitin ang ganitong plano. Kung bakit sila natalo, dahil masyadong maraming dugo ang ginamit ni Power kaya nanghina siya, samantalang hindi nahulaan ni Denji ang pag-atake. Sabi niya sapat na ang training para sa araw na ito kaya pwede na silang magpahinga. Masaya si Denji doon, pero pagbangon niya, binato ni Kishi ng kutsilyo ang ulo nito, sinasabihan na hindi dapat magtiwala ang isang halimaw sa salita ng isang mangangaso. Sa kabilang banda, dinala ng dalawang panauhing mangangaso si Eki sa napakasigurong pasilidad kung saan nakakulong ang mga makapangyarihang nilalang na nahuli ng ahensya. Tinatanong siya ng lalaki kung sino ang magandang babae na bumisita sa kanya kahapon, at sinabi ni Eki na kapatid iyon ng kanyang kasamahan. Tinatanong ng lalaki kung binugbog ba siya nito, at sinagot niya na mga liham lamang mula kay Haimno para sa kapatid nito ang ibinigay. Habang binabasa ni Eki ang mga liham, napagtanto niyang karamihan ay tungkol sa kanya. At kung paano gusto ni Haimno na sumama siya para magkaroon sila ng medyo payapang buhay. Iniisip yun, nakarating sila sa selda kung saan nakakulong ang susunod na kakampi ni Eki na demonyo. Isiniwalat ng lalaki na ito ang demonyo ng kinabukasan, at naniningil ito ng napakataas na halaga sa mga taong ayaw nito, tulad ng kalahati ng kanilang habang buhay o ang kanilang paningin, pangamoy, at panlasa. Gayunpaman, iniisip niya na kung magugustuhan nito si Eki, magiging mas mababa ang hinihingi nito sa kanilang kasunduan. Pumasok si Eki sa selda at walang reaksyong tinitigan ang isang mata lamang na nakikita sa madilim na sulok ng silid. Bigla na lamang lumabas mula sa dilim ang demonyo ng kinabukasan, sumisigaw na ang kinabukasan ay, "Ang galing!" Hinihingi niya rin kay Eki na sumama, pero sinabihan siya nito na diretsuhin na lang ang gusto niyang ipagawa. Hindi natuwa ang mapaghihiganti sa kinikilos niya, pero sinabi nitong kailangan munang tingnan ang kanyang kinabukasan para malaman kung magkakaroon ng kasunduan.
Hiniling ng mapaghihiganti kay Eki na ipasok ang ulo sa lukab ng tiyan nito para mabasa ang kanyang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan itong ginawa ni Eki, at bahagyang sumayaw ang mapaghihiganti habang binabasa ang kinabukasan nito. Bigla itong tumigil at sinabi kay Eki na para sa kanilang kasunduan, gusto nitong manirahan sa loob ng kanang mata nito at ibibigay dito ang kapangyarihan nito. Ipinaalam niya na ang tanging dahilan kung bakit napakalaki ng diskwento ay dahil ang kanyang pagkamatay sa hinaharap ay magiging napakaganda para sa kanya. Tinanong niya si Eki kung gusto nitong malaman ang mangyayari, pero wala naman itong pakialam sa kanyang kamatayan dahil ang gusto lang nito ay mapatay ang mga kalaban. Sa kabilang banda, sina Denji at Power ay pinagsusuntok pa rin ni Kishi. Nakagawa sila ng kaunting sugat sa mukha nito, at pinuri sila nito dahil doon. Sa tingin niya ay sapat na ang isang beses na pagsasanay kada linggo imbes na araw-araw. Pinayuhan niya silang manatiling kalmado kahit na nararamdaman na nila ang pagbilis ng tibok ng puso. At tumingin-tingin sa paligid para makita ang mga armas na magagamit nila. Sinabi din ni Kishi na bukas ay magkakaroon sila ng totoong pagsasanay sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagkuha sa babaeng ahas at sa jablo ng espada na kumuha kay Hyemno. Ipinahayag niya na ito ang pagsubok para sa bagong ika-4 na dibisyon, at kung mabibigo sila sa misyon, ang dibisyon ay wawasakin at papatayin niya sina Denji at Power. Kinabukasan, oras na para sa misyon, ngunit ang mga kaaway ay handa na rin sa kanila. Ang mafia ay nagtipon sa ilalim ng jablo ng espada at ang babaeng ahas ay kasama rin niya. Naniniwala siya na ang pagtakas, hindi sila ililigtas ni Makama mula rito, pero kung mananatili sila dito, mayroon silang bentaha sa labanan dahil iniwan ng matandang mafia ang isang regalo para sa kanila, isang hukbo ng mga zombie. Sabi ng babaeng ahas na plano nilang gamitin ang hukbong ito ng mga zombie para pigilan ang ika-4 na dibisyon at makuha si Denji at ang kanyang chainsaw heart. Sa kabilang banda, bumibisita si Makama sa malaking boss ng Japanese mafia, na nagsasabi sa kanya na hindi siya ang nag-utos ng pag-atake sa kanyang mga tauhan, at si Sawa, ang babaeng ahas, ang nagpakilala sa kanyang mga tauhan sa Gun Devil. Ibinunyag ng boss ng mafia na humihingi ang Gun Devil ng 20,000 yen at pagkatapos ay ang mga taong pinagkasunduan niya gamit ang baril at bala, na tila kakaiba para sa isang demonyo. Hinihingi ni Makama sa boss ang mga pangalan ng mga taong lumagda sa kontrata, at pumayag naman ito, pero nang sabihin niya na kailangan niya rin ng mga pangalan ng mga tao mula sa ibang mga pamilya ng mafia, tumanggi ito, na sinasabing magdudulot ito ng digmaan na magpapaguho sa kanilang bansa. Nagsindi ito ng sigarilyo at iniusal ang usok kay Makama, na sinasabing sila ay isang kinakailangang kasamaan na nagpoprotekta sa bansa mula sa dayuhang kasamaan, pero marahil ay hindi ito maiintindihan ni Makama dahil babae siya. Lahat ay tumawa sa kanya, at saka bigla na lang inilapag ni Makama ang isang bag sa mesa. Akala ng boss ng mafia ay suhol ito, pero inihayag ni Makama na ang paper bag ay naglalaman ng mga mata ng mga mahal sa buhay ng lahat ng naroon. Nagulat ang boss ng mafia nang mapatunayan niya ito, at sinabi ni Makama na kung makikipagtulungan ito sa kanya, sisiguraduhin niyang maibabalik ang mga mata sa mga may-ari nito. Isang lalaki ang nagalit at susugod sana sa kanya, pero bigla na lang siyang nagdugo sa ilong at bumagsak. Sinabi ni Makama sa boss ng mafia na ito ang tunay na kinakailangang kasamaan at pinipilit siyang makipagtulungan sa kanya. Samantala, ang ika-4 na dibisyon ay nakatayo sa harap ng target nilang gusali. Kumpiyansa sina Denji at Power na sila ang pinakamalakas matapos ang pagsasanay nila, pero si Kobni ay takot pa rin gaya ng dati. Tinatanong ni Aki si Kishi tungkol sa plano, at sinabi nito na ang plano ay papasok sila at haharapin ang kaaway ng harapan. Kaya naman pinangunahan ni Aki ang grupo patungo sa gusali kung saan naroon na ang ibang mga miyembro, at sa labas, si Kishi ay nagkita sa hepe ng pulisya at sa pinuno ng ibang dibisyon ng mga mangangaso ng demonyo. Sinabi niya sa kanila na ang ika-4 na dibisyon ay harapin ang mga teroristang nagtatago sa loob, pero mas dapat nilang ikabahala ang mga hindi tao na miyembro ng dibisyon kung sakaling magwala. Nariyan ang halimaw na peteng na kayang lumangoy sa mga pader at sahig at kayang gawing ulo ng peteng ang ulo niya para makagat ang iba. Habang kinakagat ang mga zombie, aksidenteng nasaktan niya ang isa pang miyembro ng ika-4 na dibisyon, ang halimaw na marahas, na medyo sibilisado naman, pero lahat ng problema ay sinasapak niya.
Napakalakas niya kaya kailangan siyang lagyan ng maskara na may knuckle-alasong gas para mapahinto siya kung kinakailangan. Mayroon din namang babaeng mukhang Spider Devil, karamihan ng oras, at bagamat mas mabait siya sa mga tao kaysa sa karamihan ng mga demonyo, hindi rin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Mayroon ding anghel na demonyo, na isang eksepsyon dahil wala itong anumang pagkamuhi sa mga tao. Gayunpaman, sa simpleng paghawak lamang dito, mabilis na maikli ang buhay ng mga tao. Sina Aki at ang iba pa ay nangangasuri ng mga zombie kasama ang mga demonyo at halimaw, at papalapit si anghel na demonyo kay Aki, na nagtatanong kung may panyo siya. Lumapit si Aki at binigyan siya ng panyo nang hindi nababahala sa pag-ikli ng kanyang buhay dahil alam niya ang kakayahan. Gumagana lang kapag direktang hinawakan. Nang bigla na lang, binaril sila ng isang lalaki, at sinalo ni anghel na demonyo si Aki gamit ang pakpak nito. Sumugod siya sa lalaki at pinawalang malay ito bago sinabi sa demonyo na dalhin ito sa labas. Pumayag naman ang anghel na demonyo na magtrabaho na lang kaysa makipaglaban, at saka humarap si Aki sa mga kaibigan niya. Sinabing hayaan na lang nila ang iba na umayos sa mga zombie at sila na ang haharap sa dalawang pangunahing kalaban. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang mga ito, at umakyat si Aki sa ika-4 na palapag, kung saan bigla siyang binaril mula sa likuran ng isang lalaki. Nakaiwas siya sa bala at saka pinawalang malay ang lalaki, pero pagkatapos nun, mas marami pa. Dumating ang mga armadong lalaki, tinututukan siya ng mga baril. Ngunit bigla silang nagdurugo sa ilong at isa-isang bumagsak dahil kay Makima na pinaganya sila mula sa malayo. Umakyat si Aki at nakita si Sawa, ang babaeng ahas. Bago pa man siya makasalakay, inutusan nito ang Diablo ahas na iluwa ang Diablo multo na nilamon nito. Nakuha na ni Sawa ang kontrol sa Diablo multo, at inutusan niya itong patayin si Aki. Nakipaglaban si Aki gamit ang kapangyarihan ng Diablo hinaharap na nagpapakita sa kanya ng mga mangyayari pagkaraan ng ilang segundo. Ngunit wala siyang ibang naipang laban bukod doon, kaya't namayani sa kanya ang multo ng Diablo. Hawak nito ang kanyang leeg at hinayla siya palapit, at saka sinimulang sugurin ang kanyang paghinga sa utos ni Sawa. Habang nawawalan siya ng malay, naalala ni Aki ang araw na pinagbigyan siya ni Heimno na manigarilyo sa unang pagkakataon. Pero nang malaman nitong wala pa siyang sapat na gulang, binawi nito iyon. Sinabi nitong iingatan niya yon at ibibigay kapag nasa hustong gulang na siya at may bisyo na. Bigla na lamang nasa sahig si Aki, dahil hindi siya tuluyang pinatay ng multo ng Diablo. May inilahad itong nakakuyom na kamao sa harap niya, at nang ibuka nito. Nariyan ang sigarilyong itinabi ni Heimno para sa kanya sa lahat ng panahong ito. Nang matanggap ito ni Aki, nanlalabo ang kanyang isipan, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang madaling paghihiganti na nakasulat dito. Ito ang nagbigay sa kanya ng solusyon sa kanyang problema, at siya'y walang pakialam na lumapit sa multo ng Diablo at umakyat dito habang ito'y walang ginagawa. Sinabi sa kanya ni Heimno na bulag ang multo ng Diablo at ang tanging paraan upang maramdaman nito ang mga target nito ay sa pamamagitan ng takot, kaya't walang takot siyang lumakad at umakyat sa leeg ng Diablo. Habang iniisip si Heimno habang pinupugutan niya ito ng ulo, nagulat si Sawa sa nakita at sinubukang salakayin siya, ngunit napansin niya na si Kobni ay nasa likuran na niya. Dahil sa kutsilyong nakatuhog sa kanyang leeg, nanghina si Sawa at sumuko na sa pakikipaglaban. Samantala, sina Denji at Power ay nasa loob ng elevator, at nandidiri si Denji nang makita si Power na kumakain ng braso ng isang zombie. Sinabi ni Power na karne pa rin naman yon, at nag-away sila. Biglang bumukas ang pinto ng elevator, at isang grupo ng mga zombie ang nasa harapan nila. Hindi pa sila napapansin, at gusto sanang umiwas ni Denji, pero bigla na lang sumigaw si Power para mapansin sila ng mga zombie. Gusto niya, harapin sila ng diretso at sumugod gamit ang mga talam na gawa sa dugo. Akala niya tinatakpan siya ni Denji sa likod at nakikita nito kung gaano siya kagaling, pero matagal na pala itong umakyat sa elevator. Sa susunod na pagtigil, nagkaharap si Denji at ang demonyong may hawak ng espada kasama ang dalawang tauhan nitong handang-handang barilin siya. Nasa daliri na ni Denji ang lubid, pero nagsabing gusto munang makipag-usap ang demonyong may hawak ng espada bago makipaglaban. Sinubukan nitong manipulahin at pagsisihan si Denji dahil sa pagpatay sa lolo nito at sa iba pa, pero sinabi ni Denji na mga zombie na sila nang mapatay niya. Sinabi ng demonyong may hawak ng espada na mga tao rin naman ang mga zombie noon,
At dapat daw siyang makaramdam ng awa dahil sabi niya kahit siya ay hindi makatulog kapag nakapatay siya ng zombie, kahit na ang puso niya ay napalitan na ng puso ng espada demonyo. Hinihingi niya kay Denji na gumawa man lang ng isang bagay na karaniwang ginagawa ng tao sa buhay niya at hayaan nilang patayin siya. Sumagot lang si Denji ng hindi, at sumuko na ang espada demonyo sa pangungonsensya sa kanya. Dinukot niya ang kanyang mga espada para umatake, at hinayla rin ni Denji ang lubid. Nagbanggaan sila habang tumatalon palabas ng gusali. Sinipa ng espada demonyo si Denji papasok sa isang gusali at sinubukang atakihin siya. Nakailag at naiwasan naman ni Denji ang mga pag-atake, pero puro depensa na lang siya. Nawalan siya ng balanse habang papalapit sa gilid ng bubong at sinipa siya palayo ng Sword Devil. Bumagsak si Denji sa bubong ng tren at sumunod ang Sword Devil. Tinanong nito si Denji kung ano ba ang kanyang nilalabanan, at sumagot ito na gusto niyang protektahan ang buhay niya ngayon at purihin ni Makima. Nagbanggaan ulit sila, pero naitulak pa rin si Denji. Nawala niya sa paningin ng Sword Devil sandali, na sinalakay siya mula sa ere, at nagwasak sila ng bubong at pumasok sa tren, dahilan upang mataranta ang mga pasahero. Nagsitakbuhan ang lahat, at na-activate ang emergency brakes, na nagpahinto sa kanilang pag-aaway. Mga hybrid na demonyo-tao. Napabagsak si Denji, at nawala ang kanyang pag-iingat nang makita niya ang isang babae sa tabi niya. Ginamit ng espadang demonyo ang pagkakataon, pinutol ang isa niyang kamay, pero nakatakas ang babae. Muli nitong ginamit ang sobrang bilis at sumugod kay Denji, pinutol din ang pangalawa niyang braso. Idineklara nitong tapos na ang laban at inutusan si Denji na humingi ng tawad sa kanyang lolo, saka nito hahayaang maging kaunting mas madali ang kanyang pagpanaw. Tumayo si Denji, sinabing mayroon pa siyang chainsaw sa ulo. Sumugod siya patungo sa espadang demonyo, na bumilis din ng takbo papalapit sa kanya. Pagkatapos maduraj ang chainsaw sa ulo niya. Kumpiyansa siyang siya ang mananalo sa laban na ito, pero tinawag siyang tanga ni Denji. Tinanong siya nito kung hindi ba siya tinuruan ng lolo niya na ang isang halimaw ay hindi dapat magtiwala sa mga salita ng isang mangangaso. Naniwala ang Sword Devil sa sinabi ni Denji at tinarget ang ulo nito, ngunit ang tunay na armas na ginamit ni Denji ay ang chainsaw na ipinamalas niya sa binti. Biglang nahati sa dalawa ang Sword Devil, pero maya-maya ay bumalik din sa dating anyo. Kahit na nakagapos na siya ng makapal na kid ng bakal, sinabi ni Denji na pareho talaga sila dahil tulad niya. Tinanggal ang mga espada sa kamay niya, at nagbalik ang katawan niya sa dati. Sumigaw ang espada na demonyo, sinisigawan siya na papatayin nito, pero sabi ni Denji, sigaw lang ito ng sigaw dahil natalo na. Iniisip niya na hindi patas na makukulong siya habang buhay matapos niyang mapatay ang isang masasamang nilalang na tulad ni Hyemno, kaya nag-isip siya ng paraan para parusahan ito. Nang mga sandaling yun dumating din si Eki, at sinabi ni Denji na tama ang dating nito dahil magsisimula na sana siyang maglaro kasama ang espada na demonyo. Unang iniulat ni Eki sa pulisya ang lugar at pagkatapos ay tinanong si Denji kung ano ang plano nito. Sumagot siya na binaril daw ng lalaki si Hyemno, kaya babawi sila sa kanya, at ang makakapagpasigaw sa kanya ng pinakamalakas hanggang dumating ang pulis ang mananalo. Baliw daw siya sabi ng lalaki, at nadismaya rin si Eki. Trabaho daw nila ang hindi pagpaparusa sa lalaki, pero nang makita ang sigarilyong pampalipas ng galit, napagpasyahan din niyang sumali sa laro. Sinipa ng dalawang bata ang lalaki ng buong lakas bilang pagpaparangal kay Hyemno habang naghihintay ng pulis. Pagkatapos noon, iniulat ni Makima ang insidente sa mga superior niya. Si Solwa ang nasa likod ng lahat. Insidente, pero bago pa man nila madala ito para sa pagtatanong, nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pagpapakan sa kanya ng ahas na Diablo. Naniniwala si Makima na maaaring bahagi ito ng kontrata nito sa Diablo ng baril. Gayunpaman, nakarecover sila ng halos 1,5 kilo ng laman ng Diablo ng baril mula sa mga terorista at pagsamahin sa dami na nasa tanggapan na nila, ang dami ay nagsisimulang magturo sa mismong Diablo ng baril. Samantala, sina Denji, Eki, at Power ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay at nagiging mas malapit sa isa't isa. Walang kamalay-malay na ang malalaking bagay ay nagsimula ng gumalaw at ang araw na haharapin nila ang Diablo ng baril ay hindi na malayo. Tapos na ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod.